Ako si Ricardo Mendoza, 45 taong gulang, at sa loob ng 22 taon ng aking buhay, walang araw na lumipas na hindi ako tumindig sa pulpito para mangaral. Ipinanganak akong may layunin, yan ang paniniwala ko. At ang layunin kong yon? Iligtas ang mga kaluluwa mula sa kadiliman ng idolatriya, lalong-lalo na sa tinatawag nilang debosyon kay Maria. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Kaya't nang pinili ko ang Villa de Guadalupe bilang bagong lugar para sa aking misyon, kumbinsido akong iyon ay utos mula sa Diyos. Isang maliit, malayo, at tila limot na bayan sa Zacatecas, Mexico. Mainit. Maalikabok. Parang tuyong lupa ng disyertong nilimot ng ulan. Perpekto para sa pagbabagong espiritual. Sa pagdating ko sa istasyon ng bus, dala ko ang aking lumang maleta, isang Biblia na punang anotasyon, at isang diksyonaryong teolohikal na nakatali sa plastik. Humigop agad sa ilong ko ang amoy ng adobe at tuyong halaman. Ang mga bahay ay tila mga piraso ng larawang kupas, nakahilera sa ilalim ng araw na walang takot sa anino. Pinagmasdan ko ang paligid habang tumatakbo ang aking isip. Ganito marahil ang Nazaret noon, bulong ko sa sarili. Sa loob-loob ko, ako'y sigurado, marami akong maililigtas dito. Doon ko unang nakilala sina Don Julin at Doña Carmen Herrera, mag-asawang bagong talikod sa Katolisismo at tumanggap sa akin bilang sugo ng katotohanan. Pastor Ricardo, bati ni Doña Carmen, habang inilalapag ang isang tasa ng kape sa lumang mesang kahoy, dumating ka ng tama sa oras. Kailangan ka ng bayang ito. May lambing ang boses niya, ngunit ramdam kong may kirot. Hindi mo alam kung gaano kami gumaan mula nang iwanan namin ang mga rebulto, rosaryo, at mga prosesyon. Si Kristo lang, sapat na. Tumango ako at mumiti. Doon po tayo pareho, Donna Carmen, sagot ko. Hindi natin kailangan ng mga imahe upang lumapit sa Diyos. Tanging si Kristo lamang ang tagapagligtas. Sa unang linggo ng aking pananatili, nagsimula na akong mangaral. Gumamit kami ng maliit na silid sa likod bahay ng mga Herrera bilang kapilya. 5, 6, minsan 7 ang dumadalo. Lahat sila'y dating Katoliko. Lahat sila'y gutom sa katotohanan, ayon sa pagkakaintindi nila rito. Namahagi ako ng pulyeto sa plaza. Tiningnan ako ng mga tao na parang dayuhan, ngunit hindi ako natinan. 22 taon na akong sanay sa mga mata ng pagtanggi. Pero kakaiba ang Villa de Guadalupe. Ang bawat pader ng bahay ay may larawan ng birhen. Ang bawat sulok ng plaza ay may kandilang nakasindi. Tuwing madaling araw, dumadaan ang mga matatanda, may bitbit na bulaklak at rosaryo, papuntang kapilya. Isang araw, nakita kong nakaupo sa bangko ang isang matandang babae, mga 80 anyos siguro. Nakapikit, mahinang bumubulong ng dasal, may rosaryong kumikinang sa liwanag ng araw. Lumapit ako. Magandang umaga po, bati ko. Hindi siya dumilat. Tinuloy lang ang dasal. Maari ko po ba kayong abutan ng babasahin? Tanong ko, sabay abot ng pulyetong may titulong ang katotohanan tungkol sa idolatriya kay Maria. Dumilat siya. Pinagmasdan ang pamagat. Tumango. Tinanggap ito, ngunit hindi nagsalita. Tinapos ang kanyang dasal, dahan-dahang tumayo at tuluyang lumayo. Wala akong narinig ni isang tugon. Kinagabihan, habang nag-aayos ako ng outline ng sermon para sa darating na linggo, naramdaman kong may humampas na tanong sa isipan ko, bakit tila payapa silang lahat? Itinulak ko ang tanong. Emosyon lamang, sabi ko. Mapanlin lang ang damdamin. Katotohanan ang dapat na batayan. Ngunit kinabukasan, habang namamahagi na naman ako ng mga pulyeto sa plaza, may lumapit sa akin. Isang matandang lalaki, may hawak na martilyo at may balot sa kamay. Don Esteban Morales. Nakangiti siya. Kapatid, may babasahin ka ba para sa akin? Inabot ko ang pulyeto. Tahimik niyang binasa ito habang ako'y nakatayo. Pagkatapos ng ilang minuto, tinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Matahimik. Hindi mapanghusga. Iginagalang ko ang pananampalataya mo, kapatid, anya. Pero gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na nangyari sa akin, 5 taon na ang nakaraan. Tumango ako, handa sa argumento, handa sa debate. Ang asawa kong si Remedios may terminal cancer. Wala nang pag-asa, sabi ng mga doktor sa Guadalajara. Isang gabi, habang halos wala na siyang lakas para magsalita, humiling siyang dalhin ko siya sa kapilya ng Birhen.
Wala kaming pera para sa ambulansya, kaya binuhat ko siya. Para akong sisim na tumutulong kay Kristo sa krus. Hindi ako sumingit. May kung anong bumara sa lalamunan ko. Pagdating namin doon, nagsimula siyang magrosaryo. Buong-buo ang tinig, parang hindi siya may sakit. Ako? Hindi ako deboto. Pero noon, nagdasal ako nang hindi ko pa nagagawa. Hindi kay Maria. Kay Diyos. Pero sa pamamagitan niya, huminto siya. Namasa ang mata. Nakatulog si Remedios nang walang sakit. Kinaumagahan, humingi ng almusal. Sa loob ng 3 linggo, nawala ang cancer. Hindi may paliwanag ng mga doktor. Nabuhay pa siya ng 4 na taon. Tahimik. Inabot niya pabalik ang polyeto. Hindi ko ito sinasabi para kumbinsihin ka. Gusto ko lang malaman mo, para sa amin, hindi estatwa si Maria. Ina siya. Tumalikod siya at iniwan akong nakatayo sa gitna ng plaza na parang may bumangga sa dibdib ko. Hindi ko nakuhang magsalita. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Tinignan ko ang polyeto. Tiningnan ko ang Biblia. Inikot ko ang kwarto. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili, coincidence lang yon. Spontaneous remission. Hindi iyon milagro. Pero hindi ako mapalagay. Nagsimulang lumambot ang mga gilid ng tiyak kong paniniwala. Parang yelo sa ilalim ng araw. Kinabukasan, pinuntahan ko si Dona Esperanza, ang librarian ng munisipyo. May libro po ba kayo tungkol sa rosaryo? Tanong ko. Napatingin siya sa akin. Ikaw yung pastor, hindi ba? Tumango ako. Hindi siya nagtanong pa. Inabot niya ang isang makapal na librong may kupas na pabalat. Ang kasaysayan at tradisyon ng banal na rosaryo. Marami nang humiram nito, anya. Pero ilan lang ang bumalik para sabihin kung ano ang natutunan nila. Naupo ako sa pinakalihim na sulok ng silid-aklatan. Sa unang pahina pa lang, parang may sumabog sa loob ko. Hindi pala ito basta ulit ng dasal. Hindi pala ito mekanikal. Ang bawat misteryo ay tungkol sa buhay ni Kristo. Ang paggunita ng kanyang kabataan, paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay, lahat sa paningin ng kanyang ina. Inabot ako ng 3 oras bago ko maitaas ang ulo ko sa pahina. Ilang araw pagkatapos, habang naglalakad sa gilid ng kapilya, nakasalubong ko si Dona Refugio. Halos di niya maigalaw ang kamay sa rayuma, pero mariin niyang pinipisil ang butil ng rosaryo. Bago ko pa siya malampasan, tinawag niya ako. Pastor, anya. Hindi mo man ako tinanong, pero gusto kong sabihin sa bawat dasal ko, naaalala ko ang buhay ng ating tagapagligtas. Hindi lang ito rosaryo. Ito ay alaala. Pag-ibig. Pagkakaisa. Wala akong naisagot. Tumango lang ako. At doon ko naramdaman, unang beses sa buong ministeryo ko, ang maliit na puwang sa puso kong ginuguhitan ng liwanag. Hindi ko pa alam noon, pero ang hangin sa Villa de Guadalupe ay nagsimulang magbago. At sa kanyang pag-ihip, dala nito ang simula ng aking tunay na pagbabagong espiritual. Maaga pa lamang ay gising na ang Villa de Guadalupe. Ang unang sinag ng araw ay parang malambot na dasal na humahaplos sa mga adobe na dingding ng mga bahay. Sa bawat sulok ng baryo, may umuusok na insenso, may kandilang sindi sa bintana, at may himig ng dasal na bumubulong sa hangin. Para sa mga taga rito, ang umaga ay hindi nagsisimula sa almusal kundi sa panalangin. At ako ay isang banyagang saksi sa isang ritual na hindi ko maintindihan. Nakatayo ako sa gilid ng plaza, tanga ng isang bag na puno ng polyeto. Ang mata ko'y nakapako sa isang grupo ng kababaihan na dahan-dahang naglalakad patungo sa kapilya, may dalang bulaklak, rosaryo sa isang kamay, at bata sa kabila. Ang mga mukha nila'y kalmado. Walang pagmamadali. Para bang may kasunduan na sa langit ang bawat hakbang nila. Sinubukan kong huwag ipakita ang aking pagkainis. Ganito pala ang pagiging alipin ng tradisyon, bulong ko sa sarili. Ilang minuto pa lang ang lumipas ay may lumapit sa akin, isang batang lalaki, nasa 12 ang edad, may suot na uniforme ng paaralan. Pinagmasdan niya ang bag ko. Tumuro sa mga papel. Ano po yan? Umiti ako. Basahin mo. Tungkol yan sa katotohanan. Kilala mo ba si Jesus? Tumango siya. Naman. Sa bahay namin may rebulto niya. May rosaryo rin kami. Nagdarasal kami gabi-gabi. Namilipit ang tiyan ko sa sagot niya.
Alam mo ba na hindi natin kailangan ng mga rebulto? Basta may pananampalataya tayo kay Kristo, sapat na yon. Hindi natin kailangang dumaan sa kahit na sinong iba. Napakunot noo ang bata. Pero si Mama sabi, mahal daw ni Jesus si Mama Mary. Kaya mahal din namin siya. Hindi ako nakasagot agad. Isa yung sagot na galing sa puso, hindi sa utak. Basahin mo pa rin yan, sabi ko, iniabot ang polyeto. Kinuha niya ito, pero kita sa mata niya ang pagkalito. Bago pa ako makapagsalita ulit, tumakbo na siya palayo. Nagpatuloy ako sa pagbibigay ng babasahin. Ang ilan ay tumatanggap, ang iba'y umiiwas, pero karamihan ay tumitingin sa akin na parang hindi ko naiintindihan ang wika ng kanilang kaluluwa. Ilang araw na ang lumipas, at pakiramdam ko'y nananatili akong estranghero. Ang mga sermon ko sa bahay ni na Don Julin ay masigasig, puno ng sigasig. Dumadami ang dumadalo. 12. Minsan 14. Ngunit kapag lumalabas ako sa kalsada, nararamdaman kong para akong nilalamon ng paningin ng isang bayang hindi kailanman humingi ng pagbabago. Minsan, habang namimigay ako ng babasahin malapit sa eskwelahan, isang ginang ang humarap sa akin. Matapang ang tindig, dala ang anak. Pastor, respeto lang po, wika niya, huwag niyo pong turuang mali ang mga bata namin. May pananalig kami. Hindi namin kailangan ng gulo. Hindi ako nagdadala ng gulo, ginang, sagot ko. Nagdadala ako ng liwanag. Si Kristo lang ang daan, hindi ang mga estatwa o mga dasal na paulit-ulit. Tumigas ang mukha ng babae. Alam naming si Kristo ang daan. Pero mahal namin ang kanyang ina. At sa bahay namin may lugar siya. Tumalikod siya nang hindi pa ako natatapos. Naiwan akong hawak pa rin ang isang polyeto sa kamay. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong laliman pa ang aking pakikipag-ugnayan. Pumunta ako sa palengke, kinausap ang mga tindera, nagpakilala sa mga mangingisda, nagtangkang magbigay ng libreng kape at traktado sa plaza tuwing umaga. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi matunaw ang manipis na yelong bumabalot sa kanilang pakikitungo sa akin. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng lumang mesa sa bahay ni na Herrera, nagbukas si Don Julin ng usapan. Pastor, baka po kasi masyado tayong direkta. Ang mga tao rito, mababait, pero sanay sa tahimik na paniniwala. Hindi sila agad-agad bumibitaw. Pero kung hindi natin sasabihin sa kanila ang katotohanan, sino ang magsasabi, sagot ko. Hindi pwedeng hayaan silang manatili sa kamalian. Tahimik si Donna Carmen. Pagkaraan ng ilang saglit, mahina siyang nagsalita. Pero pastor, may pagkakataon bang tayo ang nagkamali? Napalingon ako sa kanya. Doña Carmen, ikaw mismo ang nagsabi, guminhawa ang loob nyo mula nang iniwan nyo ang Katolisismo. Guminhawa. Pero nitong mga huling linggo simula nang makita ko ang mga debosyon nila ulit, ang mga prosesyon, ang pananampalataya, para bang may ibang kapayapaan sila na hindi ko maipaliwanag. Tumingin siya sa akin. May lungkot sa mata. Pasensya na, pastor. Pero minsan, naiisip kong baka hindi sila mali. Baka may kulang lang tayo. Natigilan ako. Si Donna Carmen, ang pinakamatibay kong kaalyado, ngayon ay nagdadalawang isip. Nagpigil ako. Hindi ako dapat magalit. Dapat kong ilapit sila kay Kristo, hindi itulak palayo. Kinabukasan, bumalik ako sa kapilya. Hindi para sumamba. Hindi para magdasal. Gusto ko lang makita. Obserbahan. Maunawaan kung bakit tila hindi natitinag ang damdamin ng mga taong ito sa kabila ng aking mga paliwanag. Naupo ako sa gilid ng lumang bangko sa harap ng kapilya. May mga batang nagsisindi ng kandila. Isang matandang lalaki ang lumuhod sa paanan ng imahen ng Birhen Guadalupe. May dalang rosaryo ang halos lahat. At ang katahimikan niyon ang pinakanakakabingi. Walang ingay. Walang sigawan. Walang entablado. Tanging ang mahihinang tinig ng dasal, ang tunog ng hangin, at ang amoy ng bulaklak. Bakit parang may kapayapaang hindi kayang sirain ng argumento? Biglang may lumapit sa akin. Isang batang babae, mga 6 na taon. Nakaitim na bestida, may hawak na maliit na bulaklak. Ano pong ginagawa niyo rito, kuya? Tanong niya. Nanunood lang, sagot ko. Hindi po kayo nagdarasal. Umiling ako. Hindi. Hindi ako Katoliko. Tumango siya. Ako rin po dati. Pero sabi ng lola ko, kahit sino pwedeng magdasal dito. Kahit hindi Katoliko.
Basta gusto mo kausapin si Mama Mary. Tumawa siya. Ako, minsan sinasabi ko sa kanya mga problema ko. Sabi nila, pinapasa niya raw sa anak niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may humaplos sa puso ko. Bata. 6 na taon. At gayon pa man, mas simple, mas tapat ang kanyang pananampalataya kaysa sa mga leksyong itinuro sa akin ng seminaryo. Umiti ako. Ano ng pangalan mo? Tanong ko. Estrella, sagot niya. Tulad ng bituin. Pagkatapos ay tumakbo siya pabalik sa loob ng kapilya, iniwan akong nakaupo at tulala. Pagbalik ko sa bahay ng mga Herrera, hindi ko agad kinausap ang mag-asawa. Pumunta ako sa aking silid, binuksan ang Biblia, at nagsimulang muling basahin ang bahagi ng kasulatan tungkol sa kasalanan ng idolatriya. Gusto kong tiyakin sa sarili ko na mali sila. Na mali ang ginagawa nila. Pero sa bawat pagbasa, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng isang tanong na ayaw kong tanggapin, paano kung hindi ito idolatriya? Paano kung ito'y paglapit ng mga anak sa ina, upang maabot ang anak? Pinikit ko ang aking mga mata. Humikbi ang dibdib ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Takot na baka tama sila. Takot na baka hindi ko lubos na naintindihan ang pananampalatayang matagal ko nang ipinangangaral. At sa panahong yon, sa gitna ng isang gabi sa bayan ng Guadalupe, ako ay unti-unting bumabalik sa alabok ng lupa kung saan minsan kong itinindig ang pader ng aking pagiging tama. Pagsapit ng umaga, tinangay ng hangin ang amoy ng bagong tabas na kahoy mula sa kabilang kalsada. Habang naglalakad ako papunta sa palengke para bumili ng kape, nadaanan ko ang isang maliit na tindahan ng muebles na yari sa kamay. Maraming taong naglalakad sa paligid, pero ang tunog ng lagari at martilyo ang umagaw sa atensyon ko. Isang lalaking may puting buhok, balbasin, at may tanim na lakas sa bawat bitaw ng martilyo, ang abala sa pagtapos ng isang lamisang kahoy. Ang bawat kumpas niya ay parang dasal, maingat, may ritmo, may layunin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ako huminto. Parang may tumulak sa akin. Tumayo ako ilang hakbang mula sa kanya at pinanood siya. Magandang umaga, bati ko, halos sa ere lang. Magandang umaga rin, Pastor, sagot niya, hindi lumingon, pero alam kong alam niya kung sino ako. Paano mo ako nakilala? Tanong ko, lumapit ng bahagya. Villa ito, Hijo, sagot niya. Lahat dito, kilala ang bawat kilos. Lalo na kung may bagong dumarating na may bitbit na Biblia at mga tanong. Ngumiti siya at inabot ang basang pamunas para punasan ang pawis sa noo. Don Esteban Morales, pakilala niya, inaabot ang kamay. Ricardo Mendoza, tugon ko, kinamayan siya. Maupo ka muna, Pastor, alok niya, itinuro ang upuang kahoy sa tabi. Hindi ko pa ito tapos, pero matibay na yan. Umupo ako. Tahimik sa paligid namin maliban sa mga huni ng ibon at paminsan-minsang ingay mula sa palengke. Matagal ka na po bang karpintero? Tanong ko. Buong buhay ko, sagot niya. Gaya ng tatay ko. At ng tatay niya. Kahoy ang kaibigan ko. Kahoy ang pangarap ko. Kahoy din ang tumulong sa akin makilala ang Diyos sa paraang hindi ko inaasahan. Tumingin siya sa akin, seryoso na ang mukha. May oras ka ba, Pastor? May gusto akong ibahagi sa'yo. Hindi ito debate. Wala akong gustong patunayan. Pero kung handa kang makinig, baka may madinig ka rin. Tumango ako. At sa loob ng susunod na oras, unti-unting binuwag ng kanyang kwento ang mga pader ng tiwala ko sa sarili kong pagkaunawa sa pananampalataya. Noong panahon na yon, panimula niya, nasa mga 51 na ako. Ang asawa kong si Remedios, tinamaan ng cancer sa atay. Stage 4. Wala na raw pag-asa, sabi ng doktor sa ospital sa Zacatecas. Sinabi nilang tanggapin na lang namin. Bumuntong hininga siya. Hindi kami mayaman, Pastor. Wala kaming pambayad ng espesyalista. Sa bahay na lang siya, payat na, madalas wala sa sarili. Ako, kahit karpintero, tinangka kong alagaan siya mag-isa. Gabi-gabi, nagdarasal ako, hindi kay Maria, kundi kay Diyos Ama, kay Jesus. Pero tila wala ring nangyayari. Huminto siya sandali, pinunasan ng pawis. Isang gabi, natagpuan kong umiiyak si Remedios habang nakatingin sa maliit na larawan ng Birheng Guadalupe na nasa altar namin. Ang boses niya halos wala na, pero sinabi niya sa akin, dalhin mo ako sa kanya. Napatingin ako sa kanya. Sa larawan ng Birhen? Tumango siya. Nais niyang pumunta sa kapilya.
Ang layo ng kapilya mula sa bahay namin ay mga 3 kanto. Wala kaming wheelchair. Hindi siya makatayo. Kaya binuhat ko siya, Pastor. Sa likod ko, parang si Kristo sa krus, ako ang naging Simon ng Cyrene. Hindi ko makuhang magsalita. Tahimik akong nakinig. Pagpasok namin sa kapilya, may ilang kandila lang ang sindi. Gabi na kasi. Wala nang tao. Inilapag ko siya sa bangkong kahoy. Hinalikan niya ang lupa. At nagsimula siyang bumulong ng dasal, isang buong rosaryo. Bumagal ang tinig niya. Wala akong debosyon noon kay Maria. Pero habang pinapanood ko siya, habang naririnig ko ang paghikbi niya sa bawat Hail Mary, may kung anong lumambot sa puso ko. Hindi dahil sa mga salita, kundi sa pananalig na lumalampas sa sakit, sa takot, sa takdang oras ng kamatayan. Napayo ko siya. Natulog siya doon sa bangko. Doon na rin ako nakatulog, nakaupo, hawak ang kamay niya. Kinabukasan daw, pagkagising ni Remedios, nagtanong ito ng almusal. May kulay ang pisngi niya. May lakas. Sa sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang gana, ang katawan, ang ngiti. Pagbalik nila sa doktor, nag-ultrasound, dugo, lahat ng tests, wala na ang tumor. Spontaneous remission, ang sabi ng doktor. Pero para sa akin, iyon ang tawag ng siyensya sa mga hindi nila maipaliwanag. Hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang humawak sa gilid ng upuan. O kung bakit nanginginig ang mga daliri ko. Pero ramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko. Simula noon, Pastor, dagdag niya, hindi ko na tiningnan si Maria bilang sagabal. Nakita ko siya bilang ina. Hindi Diyos. Pero ina ng Diyos. At kung mahal siya ng anak, sino ako para itaboy siya? Tiningnan niya ako ng diretsyo sa mata. Hindi ko alam ang lahat ng teolohiya. Hindi ako pari. Pero ang alam ko, mula sa lupa ng kahoy at alikabok ng pag-asa, na kapag ang isang ina ay lumuhod para sa anak niya, pinakikinggan ng langit. Walang usok sa paligid, pero parang ako'y nabalot ng ulap. Hindi ko maintindihan kung bakit ang puso ko'y parang may tinutulak palabas, isang kaba, isang pagkalito, o baka isang hangin ng pag-amin. Don Esteban, bulong ko, hindi ko alam ang sasabihin ko. Wala kang kailangang sabihin, Hijo, sabot niya. Wala akong hinihingi. Ang tanong lang, handa ka bang makinig sa Diyos, kahit sa mga lugar na akala mo ay sarado? Tumango ako, bagamat hindi ko pa alam kung ano ang ibig sabihin ng pagtangong iyon. Bago ako umalis, iniabot niya sa akin ang isang maliit na kahon. Regalo, sabi niya. Rosaryong gawa sa kahoy. Ginawa ko nung mga panahong nag-aalaga ako kay Remedios. Hindi ko alam kung anong gagawin ko roon. Baka sa'yo pala talaga ito nakalaan. Hindi ko tinanggap agad. Ngunit nakita ko sa mga mata niya ang isang imbitasyon na hindi mapilit pero totoo. Kinuha ko ang kahon. Salamat, sabot ko. Nang makauwi ako, hindi ko agad binuksan ang kahon. Inilapag ko ito sa lamesa, tinitigan ng ilang minuto, saka ko tinakpan ng libro. Para bang kapag tinignan ko ito, aaminin kong may umuusbong na paniniwala na hindi ko pa kayang harapin. Sa gabi, habang ang mga Herrera ay nagdarasal sa kabilang kwarto, nagsimula na ulit silang magrosaryo. Ayon kay Donna Carmen, nakaupo ako sa dilim ng aking silid, nakabukas ang Biblia sa bandang Juan 2. Ginawa ni Jesus ang unang himala sa kasalan ng Kana sa Galilea, sa kahilingan ng kanyang ina. Napapikit ako. Sa unang pagkakataon, hindi ko tinutulan ang posibilidad. Baka nga may mga bagay na mas malaki kaysa sa lohika. Baka may mga panalangin dumaraan sa ina, hindi dahil hindi sapat ang anak, kundi dahil ganun kabukas ang puso ng Diyos Ama. Sa katahimikan ng gabi, inabot ko ang kahon. Binuksan ko ito. Isang simpleng rosaryo, may mga butil na galing sa kahoy ng lokal na pun, at may amoy ng langis na pinatuyo ng panahon. Hindi ako nagdasal. Hindi pa. Pero hinawakan ko ito. At sa loob ng ilang minuto, walang salita, walang argumento, tanging tahimik na pagtanggap sa tanong na matagal ko nang tinatakasan, bakit tila mas kilala nila ang puso ng Diyos kaysa sa akin? Ang simoy ng umaga sa Villa de Guadalupe ay may kakaibang timpla, parang pagsasanib ng alabok, bulaklak, at kandila. Bago pa sumikat ang araw, may ritmo ng umiikot sa himpapawid. Hindi ito ingay. Hindi rin ito musika. Isa itong mumunting agos ng panalangin na tila ibinubulong ng mismong hangin. Nagising ako ng hindi oras. 5:00 pa lamang ng umaga, ngunit may kung anong humila sa akin mula sa kama.
Isang tahimik na imbitasyon na hindi galing sa ingay kundi sa presensya, parang hinihingi ng kaluluwa kong lumabas ng bahay. Isinuot ko ang aking jacket, lumabas ng bahay ni Herrera, at naglakad patungong plaza. Doon ko unang narinig mga boses, pao sa mahinang lamig ng umaga, sabay-sabay, buo, at may himig. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Isang hanay ng mga tao, halos 3 dosena, ang lumalakad ng mabagal sa gitna ng kalsada. Lalaki, babae, bata, matanda. Ang ilan may kandila, ang iba'y may hawak na bulaklak. Lahat may rosaryo sa kamay. At sa bawat butil ng dasal, parang may alon ng kapayapaan na umaabot sa akin. Hindi ko sinasadyang mapalapit. Tumayo ako sa gilid ng daan, pinanood sila. Isang babae ang napatingin sa akin, maaliwalas ang mukha, may kulubot sa gilid ng mata, pero may kislap na parang batang nakakita ng bahaghari. Ngumiti siya. Tumango. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nanatiling nakatayo roon. Sa bawat dasal nila, may bigat na natutunaw sa dibdib ko. Wala akong narinig na doktrina. Wala akong naramdaman na argumento. Pero may presensyang mas malakas pa sa alinmang sermon na naipangaral ko. Nagpatuloy sila sa paglalakad patungong kapilya. Ako naman, parang sinundan ng katawan ko ang puso ko, tahimik, walang intensyon, pero buong loob. Sa harap ng kapilya, huminto ang prosesyon. Isa-isang lumuhod ang mga tao sa harap ng imahe ng mahal na birhen. Ang ilan ay tahimik na nagdarasal. Ang iba na may umiiyak habang nakapikit. Hindi ko kinaya. Lumayo ako. Bumalik sa daan. Huminga ng malalim. Anong nangyayari sa akin? Tanong ko sa sarili. Binalikan ko sa isip ang bawat salitang narinig ko. Hindi ako sanay sa ganoong uri ng panalangin. Sa tradisyon ko, simple lang, direkta, walang inuulit, walang ritual. Pero iyon, ang paulit-ulit na dasal, sa kabila ng kasimplihan, parang isang hampas ng alon sa baybay ng puso ko. Hindi ako bumalik agad sa bahay. Naglakad ako papuntang aklatan ng munisipyo. Alam ko kung anong hinahanap ko. Pagpasok ko, naamoy ko ang papel na lumipas na sa kabataan. May mga aklat na nakasalansan, karamihan luma, may alikabok. At sa likod ng mesa, isang babae na may hawak na basang tela at naglilinis ng libro. Magandang umaga po, bati ko. Magandang umaga rin, pastor, tugon niya, hindi ako tiningnan agad. Akala ko'y hindi ka nababalik dito. Hindi ko po alam kung babalik na ako, sagot ko. Pero ngayon, narito na ako. Mayroon po ba kayong libro tungkol sa rosaryo? Sa wakas ay tiningnan niya ako. Tantiya ko'y nasa 60 na siya, may mahabang buhok na nakapusod, at suot ang pulseras ng deboto. Ano ng klaseng libro ang hinahanap mo? Tanong niya. Yung nagtatanggol? Yung tumutulig sa? O yung simpleng nagpapaliwanag? Nagulat ako sa tanong. Hindi ako agad nakasagot. Yung nagpapaliwanag, sagot ko, halos pabulong. Ngumiti siya. Tumango. Pumasok sa likod at ilang minuto lang ay bumalik na may dalang libro. Manipis, may kulay bughaw na pabalat at may pamagat na ang lihim ng rosaryo. Isinulat ito hindi para sa mga eskolar, paliwanag niya. Kundi para sa mga anak na gustong makilala ang ina ng mas mabuti. Kinuha ko ang libro. Tumango ako, walang inik. Salamat po. Esperanza, sabi niya, Dona Esperanza para sa karamihan, pero sapat na ang esperanza sa mga hindi mapanghusga. Napangiti ako. May pagkamatulis ang dila ng ginang na ito, pero may lambing sa likod ng kanyang mga salita. Salamat, Esperanza. Umupo ako sa malapit na mesa at binuklat ang unang pahina. Simple ang wika. Hindi malalim. Pero bawat linya ay parang sinulat para sa akin, na tila inaanyayahan akong umupo sa tabi ng isang lihim na matagal nang itinago sa mga katulad kong nagmamalinis sa kaalaman. Bawat misteryo ng rosaryo ay may kasaysayan. May kahulugan. May koneksyon sa buhay ni Kristo. Ang bawat Aba Ginoong Maria ay hindi lang dasal kundi paalala ng pagtalima, ng pagsunod, ng pagmamahal. Habang binabasa ko, napansin kong si Esperanza ay tahimik na nakaupo sa kabilang mesa, may binabasang papel. Ngunit sa ilang sandali, napatingin siya sa akin. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng paniniwala mo, Hijo, wika niya. Pero kung papayag kang makinig, baka marinig mo rin ang boses na matagal nang tumatawag sa'yo. Hindi ako sumagot. Pero hindi rin ako tumutol.
Pagkatapos ng isang oras, isinarado ko ang libro. May bigat sa dibdib ko, hindi dahil sa alinmang argumento, kundi sa damdaming hindi ko pa rin matawag sa pangalan. Pwede ko po bang hiramin ito? Tanong ko. Hindi, sagot niya. Regalo na yan. Tumingin ako sa kanya. Sigurado po kayo? Mas sigurado pa ako riyan kaysa sa kahit anong sermon ng umaga, sagot niya, nakangiti. At pastor, hindi kita husgahan. Kung dito mo gustong magsimula, karangalan kong maging bahagi ng paglalakbay mo. Tumango ako, tinanggap ang librong parang kasulatan na bagong bukas sa harap ko. Sa pag-uwi ko, nadaanan ko muli ang plaza. Tahimik na. Wala na ang mga boses. Wala na ang mga dasal. Pero parang naiwan sa hangin ang kanilang mga tinig, hindi naririnig ng tainga, pero tinatamaan ang kaluluwa. At sa paglalakad ko pa uwi, sa puso kong dati sarado sa lahat ng bagay na amoy Katoliko, may bagong tanong na sumibol. Paano kung matagal na pala akong hinahanap hindi para itama, kundi para yakapin? Sa gabi, habang natutulog ang bayan, binuklat ko muli ang librong bughaw. Dahan-dahan kong sinimulan ang unang misteryo. At sa katahimikan ng aking silid, sa unang pagkakataon, binigkas ko, hindi bilang pag-atake, hindi bilang panunuya, kundi bilang paghahanap. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Mainit ang simoy ng hangin sa Villa de Guadalupe noong unang linggo ng Mayo. Sa kabila ng tindi ng araw, tila mas malakas ang buhay sa mga lansangan. Ang plaza ay punang kulay, mga banderitas na may mukha ng mahal na birhen, mga batang may hawak na bulaklak, at mga tindang kandila na bumabango sa ilalim ng araw. Sa gitna ng lahat ng ito, ako'y naglalakad, tahimik, at para bang hindi na ako lubusang banyaga, ngunit hindi rin ganap na kabahagi. Mayo, sabi nila, ay buwan ni Maria. At sa bawat araw ng buwang iyon, ginaganap ang isang novena, 9 na gabi ng pagdarasal, kanta, at dekorasyon ng kapilya para sa mahal na ina. Una ko itong narinig mula kina Don Julin, pero ngayon ko lang nakitang ganito kaseryoso ang paghahanda. Para itong pista ng puso, hindi lang ng pananampalataya. Nasa gilid ako ng kapilya habang pinapanood ang mga babae't bata na abalang nag-ayos ng mga bulaklak. May ilan sa kanila ang naggugupit ng tela, may iba namang tinatahi ang mga laso sa harap ng altar. Sa isang sulok, 2 babae ang nagtatalo kung saan ilalagay ang isang florera ng rosas. Doon sa gilid, sigaw ng isa para makita agad pagpasok. Hindi, dito sa gitna, sagot ng isa pa, dahil ito ang paborito ni Mara, pulang rosas. Hindi ko mapigilang ngumiti. May halong galit at lambing ang tono nila, parang mga anak na gusto lamang magbigay ng pinakamaganda para sa mahal nilang ina. Pwede po bang tumulong, tanong ko, halos hindi ko rin alam kung bakit ko nasabi yon. Nagulat sila. Tumingin sa akin na parang nagtataka kung seryoso ba ako. Pastor, tanong ng isa, nakakunot ang noo, pero may halong ngiti. Hindi ako marunong sa ayos ng bulaklak, sagot ko, pero marunong akong magbitbit ng mabibigat. Tumawa sila. O siya, halika. Marami pa kaming kailangang gawin. Inabot nila sa akin ang ilang kahong puno ng petalya. Mabigat. Mabango. At sa bawat bitbit, ramdam ko ang bigat na hindi ko kayang ipaliwanag, parang may inaalis sa akin sa tuwing may nayaambag ako sa kapilya. Habang nagpapahinga, narinig kong nag-uusap ang 2 babae sa di kalayuan. Hindi nila alam na naririnig ko sila. Alam mo ba, sabi ni Padre Miguel, tuwing nag-aalay tayo ng bulaklak kay Maria, parang binibigyan natin ng regalo ang ina na ibinabalik niya kay Jesus. Talaga? Hindi ba't dapat kay Jesus direkta? Pero hindi mo ba napansin? Kapag may regalo ka para sa isang lalaki, lalo na't malapit siya sa nanay niya, hindi ba't mas maganda kung idaan mo muna sa ina? Tiyak na mapapansin. Tiyak na may ngiti. Tahimik ako. Parang may pumasok na kahulugan sa akin na hindi kailanman itinuro sa seminaryo. Hindi ito tungkol sa paglalagay ng hadlang kay Kristo. Ito ay tungkol sa paglalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pagmamahal. At ang pagmamahal na iyon ay dumaraan sa ina. Sa gabi, nagsimula ang novena. Pumuno ang kapilya. Walang puwang sa loob, kaya't ako'y nanatili sa may pintuan. May mga batang may dalang kandila. May mga binatilyong tumutugtog ng gitara. At sa gitna ng altar, nakatayo ang imahen ng Birheng Maria, napapalibutan ng bulaklak, hindi mamahalin, hindi bihira, pero buong puso. Nag-umpisa ang dasal. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Kasabay ng bawat panalangin, may alon ng tinig mula sa mga tao.
Magkakaiba ang boses, matanda, bata, lalaki, babae, pero iisa ang pulso. Hindi ko matukoy kung bakit ako nanginginig sa luha. Wala akong iniisip. Wala akong pinipilit. Pero parang ang bawat salitang binibigkas nila ay tinatahi ang mga sirang bahagi ng isang pananampalatayang matagal ko nang hindi pinakikinggan. Pagkatapos ng rosaryo, isang bata ang tumayo sa harap ng altar at nag-alay ng kanta. Simple lang ang tono. Isa lang ang gitara. Pero ang awit ay papuri sa ina, at sa bawat linyang binibigkas niya, may lagaslas ng paghanga at pasasalamat. Mara, ina ng Diyos, tanglaw sa gabi, ilapit mo kami sa iyong anak. Habang ang kanta ay tumatagal, naramdaman ko ang lamig ng gabi sa balat ko, pero ang init ng loob sa puso ko. Walang nagsisermon. Walang nagtuturo ng doktrina. Pero naroroon ang pananampalataya, buhay, hininga at totoo. Sa huli, isa-isang lumapit ang mga tao sa harap ng altar at nag-aalay ng bulaklak. Ang ilan may luha, ang iba'y nakangiti. Ang ilan ay pumikit na tila may sinisekreto sa kanilang ina. At ako, nanatiling nakatayo, may hawak pa ring kahon ng bulaklak na naiwan sa labas. Isa na lang ang natira, isang puting liryo. Hindi ko alam kung anong tumulak sa akin. Pero lumapit ako. Tahimik. Walang drama. At dahan-dahang inilapag ang bulaklak sa paanan ng imahe. Walang mga trompeta. Walang bisyon. Pero sa mismong sandaling yon, parang may tumama sa akin na liwanag, hindi mula sa altar, kundi mula sa kaloob-looban ko. Parang tinanggap ako. Parang narinig. Pag-uwi ko, wala akong masabi kina Don Julin at Doña Carmen. Tahimik kaming kumain. Ngunit bago ako pumasok sa kwarto, tinanong ako ni Doña Carmen. Pastor, natutuwa kami na nandoon ka kanina. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko roon, sagot ko. Pero alam kong kailangan ko ng mas maunawaan. Tumango si Don Julin. Minsan, hindi mo kailangang unawain agad. Minsan, kailangan mo lang maramdaman. Bago ako matulog, binuksan ko muli ang librong ibinigay ni Esperanza. Binasa ko ang bahagi tungkol sa panalangin ng mga rosas. Sabi sa libro, bawat dasal ay isang bulaklak na iniaalay kay Maria, at bawat bulaklak ay binabalik niya kay Jesus bilang halimuyak ng pagmamahal ng kanyang mga anak. At doon ko naintindihan. Hindi sila nagdarasal kay Maria para palitan si Kristo. Nagdarasal sila kay Maria para mas mapalapit kay Kristo, dahil sino pa nga ba ang mas may alam sa puso ng anak kundi ang ina? Natulog ako nang hindi nagtatanggol. Natulog ako nang hindi nangangaral. Natulog ako bilang isang anak na nagsisimulang matutong makinig. Umuulan noong hapon na yon, hindi malakas, pero sapat upang mabasa ang mga daan ng Villa de Guadalupe at magpabagal sa mga tao. Sa ilalim ng lumang tolda sa tapat ng botika, sumilong ako, hawak ang balikat ng aking jacket, at pinagmamasdan ang ambon na tila walang balak tumigil. Sa isang sulok ng plaza, may kapansin-pansing kaguluhan sa labas ng kapilya. Isang babae ang nakaluhod sa harap ng pintuan, hawak ang isang maliit na kumot sa kanyang dibdib. Umiiyak siya, hindi ang iyak na mapanghikayat, kundi ang iyak ng pusong dumurugo. May ilang taong nakatayo sa paligid, hindi lumalapit, tila nagdadalawang isip kung dapat bang makialam o hindi. Lumapit ako. Habang papalapit ako, unti-unting lumilinaw ang eksena. Ang batang nasa bisig ng babae ay sanggol pa lamang, maliit, maputla, walang dalaw. Ang mga labi nito'y kulay abo. Ang babae na may basang-basa sa ulan, ang kanyang buhok nakadikit sa pisngi, ang mga mata ay puno ng takot na hindi kayang itago ng dasal. Ina mo, tulungan mo po ako. Mama Mary, kahit isang beses lang iligtas mo siya, ilapit mo ako sa anak mo. Walang ibang narinig sa pagitan ng ulan, kundi ang bulong niyang puno ng desperasyon. Hiya, mainat kong tawag. Anong nangyari? Napalingon siya sa akin, bahagyang nagtaka, pero agad bumalik ang mata sa sanggol. Bigla na lang siyang hindi huminga. Wala kaming pera para sa ospital. Wala akong alam kundi manalangin. Dito ako tumakbo. Ako si Ricardo, sabay lapit. Pastor, ako rito. Gusto mong samahan kita sa panalangin? Sandaling tumigil ang kanyang dasal. Tumingin siya sa akin, at bagamat naguguluhan, tumango siya. Kahit sino. Basta manalangin para sa anak ko. Hinawakan ko ang balikat niya at sabay kaming lumuhod sa basang semento sa harap ng kapilya. Walang seremonya. Walang entablado. Walang tiyak na plano. Tawagin natin ang Panginoon, sabi ko.
At sa unang pagkakataon, hindi ako nagdasal para ipakita ang pananampalataya ko, nagdasal ako dahil kailangan ko ring marinig ang tinig ng Diyos. Panginoon, panimula ko, naririto ang inang ito. May hawak siyang buhay na galing sa iyo. Pagalingin mo siya kung kalooban mo. At kung hindi, bigyan mo siya ng lakas para tanggapin ang iyong kalooban. Naramdaman ko ang hikbi ng babae sa tabi ko. Bigla, tahimik siyang nagsalita. Mama Mary, ikaw na ang bahala. Sabihin mo sa anak mo iligtas niya ang anak ko. Hindi ko na alam ang dapat gawin. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko nagawang sumingit. Ang kanyang tinig, bagamat halos paos, ay punang isang uri ng pananalig na hindi ko pa naranasan. Hindi ito pananalig sa doktrina. Hindi ito pagsunod sa ritual. Ito'y pananalig ng isang ina na walang ibang kakapitan kundi ang langit. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng kapilya, at sa paanan ng imahen ng Birhen, inilapag ang sanggol sa basang banig. Umiiyak siya pero mapayapa ang mukha. Hindi ako makagalaw. Maya-maya, dumating si Padre Miguel. Nakasautana, hawak ang payong, may dalang tela. Padala natin agad sa klinika, sabi niya, sabay abot sa bata. Diyos ang bahala, pero kailangan din ng kilos. Nagmadali ang ilan sa mga kalalakihan. Inakyat ang bata at ang ina sa isang tricycle na may tarangkahan. Sumama si Padre Miguel. Ako? Naiwan ako sa harap ng kapilya, basang-basa, nakaluhod pa rin. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nandoon. Wala akong naalalang panalangin pagkatapos. Wala akong masambit. Pero ang naramdaman ko'y para bang isinulat ang bawat patak ng ulan sa balikat ko, mga salitang hindi ko kailanman itinuro sa pulpito, ngunit ngayon ay malinaw sa puso ko. Kinabukasan, bumalik ako sa kapilya. Maagang maaga. Tahimik pa ang paligid. Walang mga tao. Nang ako'y pauwi na, may humabol na tawag mula sa likod. Pastor! Pastor Ricardo! Paglingon ko, nandoon ang babae mula kahapon. Hawak niya ang bata. Buhay. Gising. Kumakampay ang maliliit na kamay. Siya po, sabi niya, nanginilid ang luha. Huminga po siya kagabi. Bigla po siyang gumising habang nasa klinika. Walang gamot. Walang injection. Basta na lang siya bumangon. Lumuha ako. Hindi dahil sa himala, kundi dahil sa pananalig na mas malalim pa sa mga salita. Ano ang pangalan ng anak mo? Tanong ko, nanginginig ang boses. Emmanuel, sagot niya. Dahil kasama natin ang Diyos. Ngumiti siya. Salamat sa panalangin niyo, Pastor. Pero alam kong narinig niya ako dahil dinala ko ang panalangin ko sa ina. At siya na ang nagsabi sa anak. Hindi ko na muling sinagot. Wala na akong kailangang sabihin. Tumango lang ako at habang palayo siyang naglalakad bitbit ang kanyang anak, iniwan niya akong may tanong na hindi na mapapalayas mula sa puso ko. Paano mo tatalikuran ang ina ng Diyos kung sa kanya nakikinig ang langit? Tumitindi na ang init ng hapon habang ako'y naglalakad sa pagitan ng mga bahay sa silangang bahagi ng Villa de Guadalupe. Isa itong bahagi ng bayan na bihirang mapuntahan ng mga bisita, makikitid ang kalsada. Karamihan sa mga bahay yari sa tablatyero, at ang mga bata ay naglalaro sa gitna ng lansangan na tila hindi alintana ang mundo sa labas. May dala akong ilang kopya ng bagong tipan at ilang pulyeto pa rin, bagamat sa mga nakalipas na linggo, bihira ko na itong naibabahagi. Hindi dahil nawalan ako ng lakas ng loob, kundi dahil ang sarili kong paniniwala ay unti-unti na ring binabago ng mga nakita ko. Ng mga dasal. Ng mga luha. Tumigil ako sa harap ng isang maliit na karinderya. Nais ko sanang bumili ng tubig, pero bago pa man ako makapasok, may bumagsak na sigawan mula sa kabilang kalye. Diyos mo! Ander! Ander! Tumakbo ako papunta roon. Sa gitna ng kalsada, may nakahandusay na batang lalaki. Wala siyang malay. May bahagyang dugo sa noo. Ang bisikleta niya nakatapon sa gilid. Isang motor ang huminto sa di kalayuan, at ang driver ay halatang gulat at natataranta. Sa tabi ng bata, isang babae, siguro'y nasa 30 anyos, ay nakaluhod, yakap-yakap ang kanyang anak. Ang tinig niya ay hindi malakas, pero malinaw. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Paulit-ulit. Hindi siya nagsisisigaw. Hindi siya nagpapakita ng takot. Pero sa bawat bigkas ng rosaryo, naroon ang panginginig ng isang inang humihingi ng himala habang nilalabanan ang pagputol ng pag-asa.
Senhora, sabi ko, lumapit. Ako po si Pastor Ricardo. Kailangan natin siyang dalhin agad sa ospital. Tumango siya, patuloy pa rin ang dasal. Ihanda ko ang kotse, dagdag ko. Tulungan mo akong buhatin siya. Sa loob ng sasakyan, ako ang nagmaneho. Siya'y nasa likod, yakap pa rin ang anak, habang nagpapatuloy ang dasal sa bawat butil ng rosaryo. Walang patlang. Walang reklamo. Walang takot na inilalabas. Tanging tiwala. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Habang binabaybay namin ang mabatong daan patungong munisipal na ospital, naramdaman ko ang katahimikan sa loob ng kotse, isang uri ng kapayapaan sa gitna ng gulo, parang tinatalo ng dasal ang ingay ng ambulansyang wala. Nang dumating kami, agad siyang sinalubong ng mga nurse. Inakayang bata, dinala sa emergency room. Naiwan kami sa pasilyo. Ako, nakaupo. Siya, nakaluhod sa bangko ng hintayan, hawak pa rin ang rosaryo. Anong pangalan po ninyo? Tanong ko. Luca, sagot niya. At siya po si Ander. Tumango ako. Luca, ang lakas ng loob niyo. Tumingin siya sa akin, matahimik, hindi mapanghusga, pero malalim. Hindi lakas to, Pastor, sagot niya. Pananampalataya lang. Hindi ko kayang iligtas ang anak ko. Pero alam kong ang Diyos ay nakikinig sa ina niya. At ang ina niya hindi tumatalikod sa mga ina tulad ko. Nanlamig ang batok ko. Paano niyo po iyan natutunan? Tanong ko. Sa lola ko. Nung may sakit ang kapatid kong babae, ganito rin ang dasal niya. Hindi laging gumagaling ang mga may sakit. Hindi lahat ng dasal ay ang sagot. Pero bawat dasal ay may yakap. At kay Maria ako unang nakaramdam ng yakap na yon. Hindi ako sumagot. Para akong pinakikinggan habang wala naman akong sinasabi. Makalipas ang isang oras, lumabas ang doktor. May benda si Ander sa noo, ngunit gising na at maayos na ang lagay. Walang bali, walang internal bleeding, sabi ng doktor. Malamang na mild concussion lang. Pero napakalaking swerte, halos milagro. Tumakbo si Luca, halos hindi humihinga sa tuwa. Yumakap sa anak, hinalikan ito. Sa pagitan ng halakhak at luha, nagdasal siyang muli. Salamat po, Panginoon, salamat sa iyo, Mara. Sa pag-uwi, ako ang naghatid sa kanilang mag-ina. Tahimik lang ang biyahe. Pero sa loob ko, may kaguluhang hindi ko mailarawan, hindi dahil sa pangyayari, kundi dahil sa kung paanong dinala ng isang simpleng babae ang buong langit pababa sa lupa gamit lamang ang rosaryo at pananalig. Pastor, bulong ni Luca bago bumaba ng sasakyan, salamat po sa pagdala sa amin. Pero alam ko pong hindi niyo ako pinakikinggan sa dasal ko kanina. Pero siya, yung ina niya, alam kong hindi niya ako iniwan. Ngumiti ako, bagamat hindi ko alam kung paano tugunan ang ganoong klaseng pananalig. Wala itong kaakibat na aral. Wala itong paliwanag. Pero tunay. Sa gabing iyon, habang binabasa ko ang isa sa mga ebanghelyo, napatigil ako sa bahagi kung saan si Jesus, habang nakapako sa krus, ay nagsalita sa kanyang ina. Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Hindi ko na kayang iwasan. Ang puso kong dati matigas, unti-unting hinuhubog ng mga ina na ang dasal ay hindi nakukuha sa galing magsalita, kundi sa lalim ng tiwala. At doon ko naisip, hindi lang may kapangyarihan sa pamamagitan ni Maria, may pag-ibig na hindi kayang sukatin ng teolohiya. Isang pag-ibig na marunong makiramay. Isang pag-ibig na nauunawaan ang pagluha ng ina. Isang pag-ibig na hinahayaan tayong ilapit ang ating mga anak, ang ating mga takot, ang ating mga sugat sa kamay ng isang ina na laging handang magsabi sa kanyang anak. Pakinggan mo siya, anak ko. Tulungan mo siya. Madaling araw pa lamang, gising na ako. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa isang bigat sa dibdib, hindi pisikal, hindi rin malinaw kung emosyonal, pero sapat para hindi ako makatulog muli. Sa labas ng bintana, tahimik pa ang Villa de Guadalupe. Ang mga ibon ay nagsisimula palang umawit, at ang hangin ay may dalang lamig na tila paalala ng isang hindi maiiwasang pagbabago. Narinig ko ang tunog ng tasa mula sa kusina. Bumaba ako. Doña Carmen ay naroon, tahimik na nagsasali ng kape. Maputla ang mukha niya, at ang mga matay tila walang tulog. Hindi ka pa natutulog, tanong ko, lumapit. Hindi na rin ako pinatulog, sagot niya, pilit na ngumiti. Parang may kumikirot sa dibdib ko buong gabi. Masakit, tanong ko agad, nanlamig ang batok ko. Hindi ko masabi.
Parang may nakadagan pero hindi ganun kasakit. Mas parang may lungkot na hindi ko maipaliwanag. Bago pa ako makasagot, bigla siyang napahawak sa mesa. Nanlaki ang mata niya, napaatras ang isang paa, at saka dahan-dahang bumagsak. Donna Carmen! Tumakbo ako palapit. Agad kong sinigaw si Don Julin na nasa kwarto pa. Dumating siya agad, wala pang tsinelas, at nang makita ang asaway halos mapatid sa dami ng dalaw. Tumawag kami ng tricycle. Hindi na namin hinintay pa ang ambulansya. Sa buong biyahe papunta sa ospital, walang nagsalita sa amin. Hawak ko ang kamay ni Carmen habang sinusukat ng nurse ang kanyang pulso. Mahina. Mabagal. Pagdating namin sa emergency room, agad siyang dinala sa loob. Naiwan kami sa labas, ako at si Don Julin, walang ibang kasama kundi dasal na hindi namin alam kung saan patutunguhan. Hindi niya dapat nararamdaman yon, bulong ni Don Julin, halos pabulong sa hangin. Wala siyang history ng sakit sa puso. Wala. Wala. Hindi ako nakasagot. Hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Sa mga ganitong pagkakataon, ang mga salita ay madalas kalabisan. Makalipas ang 1 oras, lumabas ang doktor. Malungkot ang mukha. Tila nagkaroon siya ng mild myocardial infarction, paliwanag nito. Pero mabilis ang pagkilos ninyo. Mabutit na dala agad. Kung hindi, baka iba ang nangyari. Dinala kami sa kwarto kung saan siya nagpapahinga. Payapa ang mukha ni Donna Carmen. May oxygen sa ilong. May linya ng suwero sa kamay. Tumabi si Don Julin sa kanya. Umupo. Hawak ang kamay ng asawa. Carmen, narito lang ako, Ilang minuto ang lumipas bago siya dumilat. Nang magmulat siya ng mata, diretso siyang tumingin sa kisam. Parang may hinahanap. Nasaan siya? Tanong niya, mahina ang boses. Sino, Carmen? Sagot ni Julin. Ang mata niya'y unti-unting tumingin sa amin. May luha. Siya si Mara. Nakita ko siya, Julin. Napatingin kami sa isa't isa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, duda ba? Takot? O pagtanggap? Sa panaginip, tanong ko, maingat ang tono. Hindi ito panaginip, sagot niya, unti-unting lumalakas ang boses. Naroon ako. Sa isang parang. Walang sakit. Walang lungkot. May liwanag. Tapos may babaeng nakaputi may asul na manta lumapit siya sa akin. Hindi siya nagsalita, pero alam kong siya yon. Tumingin lang siya. Ngumiti. At alam ko ligtas ako. Umiyak siya. Hindi dahil sa takot. Kundi sa isang kapayapaang tila matagal nang nawala at ngayon lang muling nadama. Hinawakan niya ang kamay ko, dagdag ni Carmen, at bigla kong naramdaman ang tibok ng puso ko bumalik. Mabilis. Buo. Nagkatinginan kami ni Julin. Hindi kami makapagsalita. Sa mata ni Don Julin may gulo. Hindi pagtutol. Hindi galit. Kundi pagkagulat na pilit binabalanse ng lohika. Pagkalipas ng ilang araw, pinayagan si Donna Carmen na umuwi. Wala sa kanyang mga tests ang nagpapakitang may permanenteng pinsala. Ang doktor mismo ang nagsabing swerte siya. Pero hindi iyon ang sabi ng mga mata ni Carmen. Higit pa sa swerte, anya sa akin habang nagkakape kami sa balkonahe. Hindi ako iniwan. Akala ko wala na akong koneksyon sa kanya. Pero siya hindi pala ako kailanman tinalikuran. Tahimik ako. Inabot niya ang kamay ko. Mahigpit. Matatag. Pastor ako man ay nagalit noon. Tinanggihan ko ang Katolisismo dahil sa mga sugat. Pero ngayon, hindi ko na kayang itanggi na may pag-ibig na hindi ko pa kayang ipaliwanag. Sa gabing iyon, narinig ko silang mag-asawa sa sala. Walang sermon. Walang pagtatalo. Pero naroroon ang bigat ng isang usapang hindi na may iwasan. Julin, bulong ni Carmen, paano kung matagal na pala tayong sinusundo pabalik, pero ayaw lang nating sumunod? Mahabang katahimikan. Hindi ako sigurado, sagot ni Don Julin. Pero ngayong nakita ko kung paano kanya binuhay muli, hindi ko na rin sigurado kung tama pa ba ang lahat ng paniniwala ko. Hindi ko na pinilit pakinggan pa ang sumunod. Tumungo ako sa kwarto, isinara ang pinto, at naupo sa tabi ng aking kama. Nagdasal ako. Hindi para humingi ng tulong. Hindi para magtanong. Nagdasal ako ng pasasalamat. Hindi ko alam kanino eksakto, kay Jesus,
Pero may bahagi ng loob ko na alam kong dumaan muna iyon sa kanyang ina. At sa katahimikan ng gabi, tila naramdaman ko ang malamig na dulo ng isang manta, bughaw, mahaba, payapa, na humaplos sa aking balikat. Maliwanag ang buwan sa labas, pero sa loob ng aking silid ay madilim. Hindi ako nagbukas ng ilaw. Hinayaan ko na lang ang liwanag mula sa bintana ang tumama sa lumakong mesa, sa Bibliang nakabukas ngunit hindi ko mabasa, at sa rosaryong ilang araw nang hindi ko ginagalaw. Ang gabi tahimik. Wala ang mga karaniwang ingay mula sa kusina. Wala ring ugong ng radyo ni Don Julin o yabag ni Donna Carmen sa hagdan. Tila pati ang bahay ay nakikiramdam, tahimik sa harap ng isang panalangin matagal nang ipinagpapaliban. Nakahiga ako, ngunit hindi matahimik. Mula pa noong pangitain ni Carmen, hindi na ako nakatulog ng buo. Sa bawat pagtikom ng mata, bumabalik ang mukha niyang maputla, ang boses niyang mahina ngunit buo, at ang kwento ng kanyang pagpapanibago. Ngunit higit pa roon, bumabalik ang mukha ng babae sa panaginip niya, ang may asul na manta. Marabulong ko, hindi sigurado kung iyon ba'y pagtawag, pagdududa, o pagsuko. Umupo ako. Inabot ang rosaryo. Pinagmasdan ko. Tila simpleng butil lang ng kahoy, walang kapangyarihan kung titingnan. Ngunit sa bawat hawak ko rito, may bumubukas sa loob ko. Hindi ito mahika. Hindi ito ilusyon. Ito'y isang tahimik na anyaya. Hindi ko alam kung paano simulan ito, bulong ko. Hindi ako sanay na kausapin ka. Lumakas ang tibok ng dibdib ko, para bang may maririnig akong sagot. Pero walang boses. Walang liwanag. Wala ring bisyon. Kung totoo man na naririnig mo ang dasal ng mga anak ng anak mo, kung totoo man na ikaw ay ina rin ng mga naliligaw, ng mga matitigas ang ulo, ng mga pastor na akala nila'y alam na ang lahat. Huminga ako ng malalim. Kung ikaw nga ang ina ko rin, tulungan mo akong maintindihan ang lugar ko sa plano ng Diyos. Isinandal ko ang ulo ko sa dingding. Hinawakan ang rosaryo. Unti-unting gumalaw ang mga labi ko, halos pabulong. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. 1, 2, 10. Hindi ko inasahan na matapos ko ang isang buong dekada ng misteryo. Pero natapos ko. At sa dulo, parang may bumaba na bigat mula sa balikat ko. Hindi ekstasya. Hindi sobrang tuwa. Isang uri ng kapayapaan. Tahimik. Malalim. At higit sa lahat, totoo. Wala pa ring boses. Wala pa ring liwanag. Pero naramdaman ko ang isang presensyang hindi ko maipaliwanag, parang yakap. Parang naroon siya. O baka siya mismo ang naroon. At sa katahimikan ng gabi, sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang hiya sa aking pagkalito. Hindi ako nahiyang humingi ng tulong. Hindi ako kinilabutan sa ideyang baka ako'y nagdarasal sa maling direksyon. Sapagkat ang direksyong tinatahak ko'y hindi palayo sa Diyos, kundi papalapit sa Kanya, sa pamamagitan ng ina na una niyang minahal. Kinabukasan, maaga akong nagbihis. Hindi ako kumain. Hindi ako nagsalita kina Carmen at Julin. Tahimik akong naglakad patungong simbahan. Umaga pa lang, ngunit bukas na ang kapilya. Naroon si Padre Miguel, nakaupo sa isang bangkong kahoy, nagbabasa ng breviary. Padre, tawag ko, bahagyang kinakabahan. Tumingin siya sa akin. Hindi nagulat. Parang inaasahan niya ang pagdating ko. Ricardo, bati niya. Magandang umaga. Ano ang maitutulong ko? Lumapit ako. Umupo sa tapat niya. Padre, kailangan ko ng kausap. Hindi para makipagtalo. Hindi para magtanong ng teolohiya. Kundi para magsimulang umamin. Tumango siya, marahang isinara ang libro. Pakinggan kita, sabi niya. Lahat ng puso ay may sariling paglalakbay. At ang Diyos, higit sa lahat, ay marunong maghintay. Nagsimula akong magsalita. Hindi agad buo. Hindi agad malinaw. Pero unti-unting lumabas ang lahat, ang mga tanong, ang mga kwento ng mga inang nakita kong nananalangin, ang pangitain ni Carmen, ang dasal ko kagabi. Sa tuwing nilalapitan ko si Maria, sabi ko, hindi ko nararamdaman na tinatalikuran ko si Jesus. Sa halip, pakiramdam ko lalo akong napapalapit sa Kanya. At sa sarili kong dasal, Padre, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa. Ngumiti si Padre Miguel. Hindi mo kailangang iwan ang lahat ng nakaraan mo, Ricardo, sagot niya. Ang kailangan lang ay ang pagnanais mong makita ang kabuuan.
At kung sa puso mo'y unti-unti nang lumalambot ang lupa, hayaan mong itanim ng Diyos ang grasya. Tumango ako. Gusto kong maintindihan, sabi ko. Hindi lang sa ulo, kundi sa puso. Tumayo siya. Tinapik ang balikat ko. Magandang simula yan. At hindi mo kailangang mag-isa. Habang pauwi ako, dala ko pa rin ang rosaryo sa bulsa. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang paggalaw ng butil nito. Hindi ito alahas. Hindi ito gamit. Isa itong paalala na sa bawat panalangin, may kamay na handang umalalay. Isang kamay na marunong mag-akay. Isang kamay ng ina. Maaga akong dumating muli sa kapilya. Tulad ng nakagawian sa mga nakaraang araw, dala ko ang rosaryo sa bulsa. Ngunit iba ang pakiramdam ngayon, hindi na ito parang bagay na sinusubukan kong unawain, kundi isang piraso ng tahimik na paglalakbay na hindi ko na kayang itanggi. Ang hangin ay malamig pa, at ang kampanaryo ay tinatamaan ng unang sinag ng araw, tila itinuturo ang langit sa isang direksyong hindi pa ganap na malinaw. Naroon si Padre Miguel. Nakaupo pa rin sa parehong bangko, ngunit ngayon ay tila naghihintay. Nang makita niya ako, umiti siya at itinuro ang pwesto sa kanyang tabi. Umupo ako, hindi na bilang bisita, kundi parang matagal nang kilala ng lugar. Handa ka bang magpatuloy? Tanong niya mahinahon. Tumango ako. Sa totoo lang, Padre, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero may kapayapaan na akong hindi ko maipaliwanag. At iyon ang mahalaga, sagot niya. Hindi lahat ng unawa ay nauuna sa pananampalataya. Minsan, ang puso ang nauuna bago ang isip makasunod. Tumahimik kami ng sandali. Tila parehong sinusukat ang lalim ng hangin at ang bigat ng mga salitang kailangang lumabas. Padre, simula ko, noong una, dumating ako rito para magturo. Para magtama. Para itama, sa totoo lang. Pero unti-unti, pakiramdam ko'y ako ang tinuturuan. At hindi lang basta tinuturuan kundi inaakay. Akay ng sinong ina? Tanong niya, hindi mapanghusga, kundi may ngiting may alam na. Ni Maria, sagot ko, halos pabulong. At hindi ko na kayang itanggi iyon. Nagbukas siya ng maliit na kwaderno. Sa unang pahina, may simpleng sulat kamay na talata. Kapag tinanggap mo ang ina, hindi ka napapalayo sa anak. Sa halip, natututo kang magmahal ng tulad niya. Wika yan ng isang batang seminarista, sabi niya na ngayon ay isang matandang pari. Napangiti ako. Maraming nagtuturo ng doktrina, Padre. Pero kakaunti ang nagtuturo kung paano magmahal. At sa mga nananalig dito, tila si Maria ang unang guro sa bagay na yon. Tumango siya. Ang puso ni Mara ay hindi hiwalay sa puso ng anak. Lahat ng kanyang ginagawa ay pagtuturo kung paano mahalin si Kristo, hindi sa pamamagitan ng debate, kundi sa pamamagitan ng pagdamay. Hindi ko alam kung handa na akong yakapin ang lahat ng doktrinang Katoliko, aminado kong sabi. May mga bagay pa ring bumabangga sa kinagisnan kong pananampalataya. Huwag mong pilitin, sagot niya agad. Ang pananampalataya ay hindi isinusubo ng buo. Ito ay inuwiyain, ninanamnam at pinipili araw-araw. Pero habang tinatanggap mo ang ina, hindi mo kailangang ipilit ang unawa. Basta't buksan mo lang ang puso. Lumalim ang katahimikan. Tila ang mismong hangin sa paligid ng kapilya ay nakikiisa sa aming pag-uusap. Walang tunog ng sasakyan, walang ingay ng bayan. Tanging ang awit ng mga ibon at ang dahan-dahang paggalaw ng hangin sa dahon ng puno sa labas. Kung gayon, tanong ko, ano ang unang hakbang ko ngayon? Makilala mo siya, sagot niya. Hindi bilang simbolo, hindi bilang ideolohiya. Kundi bilang ina. Huwag ka munang mag-aral ng dogma. Huwag ka munang pumasok sa mga diskusyon. Umupo ka muna. Makinig. Isama mo siya sa tahimik mong mga panalangin. Hayaan mong siya ang magpakilala sa sarili niya sa paraang alam mong totoo. Tumango ako, mabigat ngunit may katiyakan. Gusto kong kilalanin siya. Hindi para ikumpara. Hindi para salungatin. Kundi para tanggapin kung siya nga ba ang pinapadalang ina para sa akin. Ngumiti si Padre Miguel. At iyan ang simula ng isang tunay na pagbabalik loob. Hindi takot. Hindi debate. Kundi pagnanais na mahalin at maunawaan. Tumayo kami. Sabay kaming lumabas ng kapilya. Sa labas, nag-umpisa nang dumating ang mga deboto para sa unang misa ng araw. May ilan akong nakilala, si Luca at ang anak niyang si Ander, si Donna Esperanza, at ilang kabataang madalas kong makita tuwing nobena.
Lahat sila, tila mga taong simpleng nananampalataya. Walang kinikimkim na pilosopiya. Ngunit sa kanilang mga mata, naroon ang kapayapaang matagal kong hinanap sa mga pahina ng libro at mga lektura. Padre, tanong ko bago kami maghiwalay, paano mo nalaman na totoo nga ang lahat ng ito? Napatingin siya sa altar, sa imahe ng mahal na ina, at saka binalik ang mata sa akin. Dahil sa tuwing nawawala ako, siya ang unang humahanap. Hindi ako kailanman nag-umpisang magmahal sa kanya. Siya ang naunang umibig, tahimik, buo, at palaging naroon. Pag-uwi ko, hindi ako dumiretso sa kwarto. Umupo ako sa lumang bangko sa likod ng bahay. Kinuha ko ang rosaryo. Hinawakan ko ang krus. Isinara ko ang mata. At sa unang pagkakataon, hindi ko ginamit ang mga salita para humingi, kundi para makinig. Kung ina mo nga siya, Panginoon, bulong ko, turuan mo akong mahalin din siya gaya ng pagmamahal mo. Ang hangin ay dahan-dahang dumampi sa aking pisngi. Walang sagot. Ngunit may presensya. At sa presensyang iyon, may kapayapaang hindi na kayang itanggi ng isip dahil unang tinanggap ng puso. Ang hapon ay mainit, ngunit ang hangin ay may dalang kakaibang kabigatan. Sa mga lansangan ng Villa de Guadalupe, nagsimula ng magtipon ang mga tao, matatanda, kabataan, pamilyang buo, lahat ay bitbit ang kandila, mga estatwa, at bulaklak. Nakasuot sila ng puti at kayumanggi, may ilan pang may kapa ng kulay kalangitan, simbolo ni Nuestra Senora del Carmen. Ako, tahimik na nakatayo sa gilid ng daan, hawak ang isang maliit na buklet ng mga panalangin na ibinigay sa akin ni Donna Esperanza. Hindi pa rin ako sanay sa ganitong okasyon, ngunit hindi na rin ako dayuhan. Mula sa aking kinatatayuan, kita ko ang dulo ng prosesyon, ang imahe ni Mara, nakasuot ng mahabang damit na may gintong palamuti, ang mata ay nakatungo sa kanyang mga anak, parang ina na nagbabantay ng bahay kahit alam niyang ligtas na ang lahat. Ang mga awit ay nagsimula, mahahabang kantang tila himig ng pagluha at pagsuko. Mga tinig na marupok pero sabay-sabay, parang alon sa dagat ng pananampalataya. Habang lumalapit ang imahe, naramdaman ko ang isang paninikip sa dibdib. Hindi takot. Hindi galit. Isang uri ng pag-iyak na hindi kailangan ng luha. Isang panawagan mula sa loob ng puso. Tumigil ang prosesyon sa tapat ng kapilya. Ang imahe ibinaba mula sa andas, at pansamantalang inilagay sa altar sa gitna ng plaza. Habang ang mga tao ay lumuluhod, umuusan ng dasal, ako naman ay nanatiling nakatayo, tila wala sa sarili. May tunog sa paligid, ngunit hindi ko na naririnig. May galaw, ngunit hindi ko na nakikita. Ang lahat ay unti-unting naglaho. At sa gitna ng katahimikan, naroon siya. Hindi ko maipaliwanag kung gising ako o nananaginip. Kung ito'y panaginip, napakalinaw. Kung ito na may gising, napakalalim ng kapayapaan. Wala ng mga tao. Wala ng banda. Wala ng paligid. Tanging ako at siya. Si Mara. Nakasuot siya ng kapa na kulay langit bago magdilim, may mga bituin na tila sumisindi ng dahan-dahan. Ang kanyang buhok ay maitim at maikli, ngunit maaliwalas ang mukha. Ang mga mata niya ay hindi humatol, sa halip tumingin na parang kilala na ako noon pa. Ricardo, tawag niya sa akin, marahang-marahang parang bulong ng hangin sa madaling araw. Madre, ang tanging nasambit ko. Lumapit siya. Hindi ako nakagalaw. Hindi ko magawang lumuhod ni magsalita ng buo. Huwag kang matakot, wika niya, sapagkat matagal na kitang inaakay. Matagal na kitang iniiyakan. Napapikit ako. At sa pagdilat ko'y naroroon pa rin siya. Hindi malabo. Hindi ilusyon. Kundi presensya. Bakit ako, tanong ko, halos hindi naririnig ang sarili. Dahil anak din kita, sagot niya. At ang mga anak na tulad mo, mga sugatan, mga naghanap, mga nagtangkang magturo sa halip na matuto, ay siyang pinakamalapit sa puso ng aking anak. Hindi ko na napigil ang luha ko. Umagos ito nang hindi ko ramdam ang pisngi ko. Tanging ang init sa mata at ang paghinga na tila nabasag ang dam. Anong gusto ninyong gawin ko? Tanong ko, halos pabulong. Dalhin mo sila, wika niya, ang mga anak na naglayas, ang mga nagsarado ng puso sa grasya, ang mga pastor na inakalang tapos na ang kanilang misyon. Dalhin mo sila sa aking anak. Ngunit huwag kang matakot na daanan muna sila sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay. Hindi malamig. Hindi rin mainit. Isang haplos na tila may bigat ng langit at gaan ng awa. Ibigay mo ako sa kanila, dagdag niya.
Hindi para palitan ng anak, kundi para dalhin sila sa kanya. Sapagkat sa puso ng ina, mas madaling marinig ng anak ang pagluha ng kapatid. Paano ko sisimulan? Tanong ko, nalilito, natatakot. Simulan mo sa... At sa kanyang inabot ang rosaryo sa kamay ko, hindi gawa sa kahoy, kundi tila liwanag na buo. Nang hawakan ko ito, naglaho ang paligid, nagbago ang tunog. Bumalik ang mga boses ng awit. Ang tunog ng mga kandila. Ang huni ng mga dasal. Naroon akong muli sa gitna ng prosesyon, nakaluhod. Hawak ang rosaryo. Ang kandila ay nasindihan na. At ang imahe ni Nuestra Senora del Carmen ay itinaas na muli sa andas, papunta sa kapilya. Ngunit ako'y hindi na pareho. Tumayo ako, dahan-dahan, at nilapitan si Padre Miguel. Padre Rin. Sabi ko, nanginginig ang tinig. Kausap ko siya. Hindi na siya nagtanong kung sino. Ano ang sinabi niya? Na anak din ako at may misyon ako. Dalhin ang mga nawalay pabalik sa puso ng anak sa pamamagitan niya. Hindi siya sumagot agad. Bagkus ay tumango, at sa kanyang mga matay nakita ko ang kumpirmasyon na hindi ko hiningi, isang tahimik na parang sabi, alam ko na hinihintay lang kita. Habang lumalalim ang gabi, at ang mga tao'y isa-isang nagsisiwian, ako na may nanatiling nakaupo sa harap ng altar. Hindi na ako nagtanong. Hindi na rin ako naghanap ng paliwanag. Ang kailangan ko lang gawin ay ang sagutin siya. At ang sagot ko, sa kalmadong gabi matapos ang prosesyon, habang ang iba ay nagpapahinga na, ako na may nagtagal sa likod ng bahay ni na Don Julin. May maliit na mesa roon, niluma na ng panahon, ngunit sapat na para sa papel at panulat. Sa harap ko, isang blangkong liham. Isang liham na kailangan kong isulat, bagamat alam kong maaaring tuluyang baguhin nito ang lahat. Huminga ako ng malalim at sinimulan. Pastor Samuel, umaasa akong nasa mabuti kayong kalagayan. Marami na pong nangyari mula nang tayo'y huling nagkausap. Nais ko pong ipabatid, sa buong paggalang at katapatan, na ang aking pananampalataya ay dumaan sa isang pagbabagong hindi ko inaasahan, ngunit hindi ko rin maitatanggi. Nasa Villa de Guadalupe pa rin po ako. Ngunit ngayon, hindi na ako narito bilang tagapagturo. Ako na ang tinuturuan ng mga simpleng tao, ng kanilang panalangin, ng kanilang pananampalataya. At, higit sa lahat, ng ina ng ating Panginoon. Alam kong ito'y mahirap tanggapin. Alam kong labag ito sa marami sa ating pinanindigan noon. Ngunit sa puso ko'y malinaw, si Mara ay hindi sagabal, kundi tulay. Hindi siya Diyos, kundi ina. At ang kanyang presensya sa buhay ng mananampalataya ay hindi hadlang kay Kristo, kundi daan pabalik sa Kanya. Hindi ko ito pinili dahil sa damdamin o tradisyon o pagkalito. Pinili ko ito dahil totoo. At kung ang katotohanan ay may presyo, handa akong bayaran yon. Alam kong maaaring hindi nyo ito maintindihan ngayon. Ngunit ako'y nagsusulat hindi para mangumbinsi, kundi para magpaalam. Hindi pa ito isang ganap na pagsuko sa simbahan ng Roma, ngunit ito'y tiyak ng pagtalikod sa dating buhay na ayaw ng makinig. Kung darating ang panahon na nais nyong pag-usapan ito, bilang magkapatid at hindi bilang magkalaban, ako'y narito. Nagmamahal pa rin at nagpapasalamat. Ricardo. Isinara ko ang sobre. Sa umagang sumunod, ipinadala ko ito sa pamamagitan ng isang matandang tagadala ng sulat mula sa bayan. Alam kong ilang araw pa bago dumating ang tugon, ngunit ang bigat ay dumapo agad sa balikat ko, na para bang may paparating na bagyo kahit wala pang ulap. 3 araw ang lumipas. Sa ika-4, dumating ang sulat. Sa ibabaw ng mesa, nakatitig ako sa sobre bago ito buksan. Pareho pa rin ang sulat kamay ni Pastor Samuel, malinis, tuwid, at parang may disiplina kahit sa pagsulat. Binuksan ko. Ricardo, natanggap ko ang liham mo. Hindi ko ikakaila, ito'y isang malaking pagkadismaya, ngunit hindi na rin lubos na nakakagulat. Sa iyong mga naunang sulat at mga pahiwatig, ramdam ko nang may bumabago sa direksyon mo. Pinapayuhan kitang pag-isipan itong mabuti. Hindi lahat ng kapayapaan ay mula sa Diyos. Minsan, ang kaaway ay marunong din gumaya ng liwanag. Kung nais mong bumalik, ang pinto ng ating kapatiran ay bukas pa rin, ngunit kailangan mong iwan ang mga maling katuruan, partikular ang idolatriyang kaugnay ng Maria ng Roma. Ang ating paniniwala ay nakaugat sa sola scriptura. Alam mo iyan. At alam mong hindi kailanman itinuro ni Kristo na lumapit sa kanyang ina.
Huwag mong hayaang lamunin ka ng damdamin. Alam mong hindi ito ang daan. Bumalik ka bago mahuli ang lahat. Pastor Samuel. Walang pagpapala. Walang kamusta ka. Walang tanong. Isang tuloy-tuloy na pader na itinayo sa pagitan naming dalawa. Bumuntong hininga ako. Hindi ko inasahan na magiging magaan. Ngunit masakit pa rin. Si Pastor Samuel ang taong unang naniwala sa akin. Ang unang nagpahawak ng pulpito. Ang nagturo sa akin kung paano mangaral, tumindig at manindigan. Ngunit sa liham na ito, wala akong nakitang mukha ng ama ni ng kapatid. Ang nakita ko'y gwardyang pinoprotektahan ng pader, kahit ang kabilang panig nito ay umaapaw sa grasya. Hindi ako umiyak. Hindi rin ako nagalit. Ang totoo'y ramdam ko ang lungkot, ngunit mas malakas ang kapayapaan. Lumabas ako. Tinungo ko ang kapilya. Tahimik ito, maliban sa liwanag ng kandila at bahagyang tunog ng hangin sa bintana. Umupo ako sa harap ng altar. At ito na nga, Mara, bulong ko. Ito na ang presyo ng ang pagkawala. Ang hindi pagkakaunawaan. Ang pagbagsak ng dating pundasyon. Pero kung ito ang daan pabalik sa anak mo, hindi ako tatalikod. Sa gabing yon, binuksan ko ang maliit kong notebook at nagsulat. Kung ang kapayapaan ay hindi umaayon sa dating sistema, hindi ibig sabihin ay huwad ito. Maaaring ito'y mula sa Diyos, isang Diyos na may ina, at isang ina na walang hinihiling kundi mahalin ang anak. Mula sa bintana, tanaw ko ang buwan. Buo ito. Maliwanag. Tulad ng paniniwalang unti-unting nabubuo sa puso ko. Hindi pa tapos pero totoo. Handa akong mawalan. Dahil sa bawat pagkawala, may panibagong pagkakakilanlan na isinisilang. At sa katahimikan ng gabi, narinig ko muli ang tinig ng ina sa diwa ko. Hindi ka nag-iisa. Marami pa. Dalhin mo sila. Isa-isa. Mainit ang araw nang dumating ang 5. Isa-isa silang bumaba sa sasakyang may kulay pilak, maayos ang bihis, dala ang kani-kanilang Biblia, ang iba ay bagong kopya, ang iba'y gamit na, punang highlight at margin notes. Ang kanilang mga matay matalim, hindi galit, ngunit malinaw na may daladalang layunin. Ako'y nasa gilid ng plaza, may hawak na tubig at ilang upuang inilatag sa harap ng kapilya para sa aming pag-uusap. Hindi ito debate sa harap ng madla. Hindi rin ito paligsahan. Ngunit sa hangin, ramdam ang tensyon, parang dulo ng lubid na matagal nang hinihila sa magkabilang panig, at ngayon ay bibitaw na. Ricardo, bati ni Pastor Elias, ang pinakamatanda sa 5, at dating kasama ko sa maraming conference at misyon. Magandang araw, sagot ko, inabot ang kamay niya. Tinanggap niya ito, ngunit walang init. Kasama niya sina Pastor Joel, Ruben, Marcos, at Nathan, mga lalaking tumayong kasama ko sa pulpito sa loob ng 2 dekada. Ang ilan sa kanila, naging kaibigan ko. Ang ilan, halos kapatid. Bakit dito? Tanong ni Pastor Joel. Bakit hindi ka bumalik sa sentro? Sa lungsod. Doon tayo dapat mag-usap. Dito nagsimula ang lahat, sagot ko. At kung nais niyong marinig ang totoo, mas nararapat na dito rin ito matapos. Tahimik silang naupo. Ako'y tumayo sa harap nila, walang papel, walang talang bitbit, tanging ang sarili kong kwento. Alam ninyong hindi ako basta-basta sumusuko, simula ko. Sa loob ng 22 taon, itinuro ko kung ano ang tama, kung ano ang maling aral, kung sino si Kristo, kung paano maligtas. Lahat ng ito, ginawa ko hindi dahil gusto kong makilala, kundi dahil mahal ko ang Diyos. Tumango si Pastor Ruben. At ngayon, mahal mo pa rin ba siya? Ngayon pa lamang ako tunay na natutong umibig sa kanya, sagot ko. Nagkatinginan sila. Ricardo, singit ni Pastor Nathan, diretsyo na tayo. Narinig na namin. May mga balita. Nagdarasal ka raw ng rosaryo. Nagsisimba ka. Nakikitang nasa mga prosesyon. Totoo ba ito? Totoo, sagot ko, walang pag-aalinlangan. Kaya ba't pinatawag tayo, sabat ni Marcos, ay para tuldukan ang lahat ng ito. Dahil ang ginagawa mo ay malinaw na pagtalikod sa ating pananampalataya. Tumango si Pastor Elias. Ngunit bago ang desisyon, gusto naming marinig mula sa iyo. Buo. Walang paligoy. Humina ako ng malalim. Hindi ako tumalikod sa pananampalataya, sabi ko. Tumiklop lang ang lumang balangkas at may bago nang tumutubo. Paanong hindi pagtatalikod kung sinasamba mo na ang ina ni Jesus,
Tanong ni Joel, medyo mataas na ang tono. Huwag niyong ipasok ang salitang samba, sagot ko. Hindi ko siya sinasamba. Minamahal ko siya. Iginagalang. Tinuturing na ina. Tulad ng pagkilala ni Kristo sa krus, narito ang iyong ina. Metaporikal iyon kontra ni Ruben. Hindi doktrinal. Bakit ganoon, tanong ko. Kapag literal ang Biblia, tinatanggap natin. Pero kapag nananawagan sa puso, bigla nating tinatawag na simbolo. Hindi ba't ang pag-ibig ng Diyos ay hindi laging teknikal? Tahimik si Elias, pero halatang nag-isip. Anong dahilan, tanong niya. Ano ang nagtulak sa iyo na tumingin sa Katolisismo? Hindi ko hinanap. Hinanap ako, sagot ko. Nakita ko kung paano manalangin ang mga ina sa kapilyang ito. Kung paano nila itinuturing si Mara hindi bilang hadlang kay Jesus, kundi daan. Nakita ko kung paano gumaling ang bata na pinagdasal nila. Kung paano ang isang patay na pananampalataya ay muling nabuhay sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga. Emosyonal, bulalas ni Marcos. Walang doktrina sa nararamdaman lang. Hindi ba't ganoon din tayo nagsimula, balik ko? Hindi ba't ang tawag sa atin ay born again? Ipinanganak hindi dahil sa debate, kundi dahil may nangusap sa puso. Sumingit si Nathan. Sapat na. Alam naming pinili mo na. Ang tanong ay ito, handa ka bang iwan ang lahat ng ito at bumalik? Tiningnan ko silang 5. Lahat ay pamilyar. Lahat ay naging kasama ko sa paglilingkod. Lahat ay alam kong may pananalig. Pero ngayon, naroon ang tanong sa mata nila, hindi kung ako ba ay totoo, kundi kung ako ba ay traidor. Hindi ako nagsalita agad. Pinulot ko ang rosaryo sa bulsa ko. Hawak ito, tahimik. Hindi ako babalik, sabi ko. Hindi dahil galit ako. Hindi dahil ayaw ko sa inyo. Kundi dahil hindi ko kayang ikaila ang katotohanang nakita ko. Kung si Mara ay ina ng tagapagligtas at ina ng iglesia, paano ko siya babaliwalain? Tumayo si Pastor Elias. Ang iba'y sumunod. Ricardo, Anya, sa bisa ng aming kapulungan, formal ka naming inaalis sa tungkulin at fellowship ng ating denominasyon. Sa papel, hindi ka na naming kapatid sa pananampalataya. Tumango ako, mahigpit ang dibdib, ngunit matatag. Salamat sa lahat, sagot ko. At kung darating ang araw na kayo'y muling magtanong o maghanap, narito lang ako. Bukas ang puso. At bukas ang bahay ng ina. Wala nang sagutan. Lumakad sila palayo. Ang sapatos nila'y gumagawa ng tunog sa batot alikabok ng plaza. Bumalik ako sa bangko. Umupo. Sa ibabaw ng mesa, nakapatong pa rin ang rosaryo. Hindi ako iniwan. Hindi ako nag-iisa. At kung ito man ang halaga ng katotohanang natagpuan ko, ang mawalan ng titulo, ng simbahan, ng mga kaibigan, handa akong bayaran ito araw-araw. Dahil kapalit nito ay isang ina. Isang anak. At isang panibagong simula. Wala na ang ingay ng mundo. Hindi dahil sa katahimikan ng paligid, kundi dahil sa pagbagal ng lahat sa loob ko. Matapos ang lahat ng nawala, tungkulin, titulo, komunidad, narito ako, nakaupo sa loob ng maliit na opisina ni Padre Miguel, may hawak na librong hindi ko kailanman akalaing babasahin, Katesismo da Iglesia Católica. Handa ka na ba? Tanong ni Padre Miguel, habang inaayos ang kanyang salamin. Hindi ko alam kung kailan ko masasabing handa ako, Padre, sagot ko, bahagyang nakangiti. Pero hindi na ako natatakot. Tumango siya, at iniabot sa akin ang unang bahagi ng formasyon, isang folder na puno ng pahina, pananampalataya, sakramento, kasaysayan ng simbahan, Mariologya. Isa-isa lang, wika niya. Hindi ito paligsahan. Ito'y paglalakad. At sa bawat hakbang, mas makikilala mo hindi lang ang simbahan, kundi ang sarili mong puso. Sinimulan ko ang aking paglalim. Tuwing Lunes at Huwebes, nagkikita kami ni Padre Miguel para sa aralin. Binabasa ko ang ebanghelyo sa ilaw ng tradisyon. Una kong inunawa ang salitang iglesia na hindi lang gusali, kundi katawan. Sinundan ito ng pag-aaral sa sakramento ng binyag, na ngayon ay mas malalim na sa dating pagkaunawa ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko lang binasa si Mara sa mga pahina, sinimulan ko siyang kausapin araw-araw. Hindi para humingi, kundi para samahan ako sa panalangin. Sa bawat dekadang tinatapos ko sa rosaryo, may kapayapaang bumabalot sa aking mga iniisip, kahit minsan ay wala akong sagot sa mga tanong ko. Sumali rin ako sa isang maliit na grupo ng panalangin tuwing Miyerkules ng gabi.
Doon ko nakilala si Rosario, ang matandang babae na halos hindi ko napansin noon. Siya ang nagpakilala sa akin ng Sete Dores de Maria, isang anyo ng debosyon na tila palalim ng palalim ang hatak sa akin. Hindi lahat ng pag-ibig ay tuwa, wika niya. Minsan, sa sakit tayo natututo magmahal. Habang lumalalim ang pag-aaral ko, naramdaman kong unti-unti kong ibinabalik ang lahat ng mga piraso ng pagkatao kong nawasak sa pagtalikod sa dati kong mundo. Ngunit ngayon, bawat piraso ay pinupunang grasya. Hindi na ako bumabasa ng Biblia para lang magturo, binabasa ko ito para makinig. Isang gabi, matapos ang grupo ng panalangin, tinanong ako ni Padre Miguel, Ricardo, gusto mo bang ituloy na ang iyong pagtanggap ng mga sakramento? Hindi ako sumagot agad. Tumingin ako sa imahe ng mahal na ina sa tabi ng altar. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa puso ko may malinaw na tugon, ngayon na. Huwag ka nang lumingon pa. Padre, sagot ko. Gusto ko nang maging tunay na anak. Ipinagpatuloy ko ang aking formasyon para sa binyag, kumpil at Eukaristya. Isa sa mga araw na hindi ko malilimutan ay ang unang beses na lumuhod ako sa harap ng kumpisalan. Para akong batang hindi alam ang sasabihin. Padre, bulong ko sa loob, marami na akong ipinagkait sa Diyos. At mas marami pa akong ipinagmalaki na hindi ko na kayang isa-isahin. Tahimik lang ang saserdote. Hinayaan akong ilabas ang lahat. Hindi niya ako pinutol. Hindi rin niya ako tinanong kung bakit ngayon lang. At nang sabihin niya ang mga salitang, pinatatawad ka na ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, para bang lahat ng bigat ng 2 dekada ay bumagsak mula sa aking balikat. Dumating ang araw ng pagtanggap ng mga sakramento. Isang simpleng misa. Wala akong inimbitang dating kasama. Wala ring anunsyo. Tanging ang bagong pamilya ng pananampalataya, sina Donna Carmen at Don Julin, si Rosario, si Luca at Ander, si Donna Esperanza, at ilang kabataang kasama ko sa panalangin. Sa harap ng altar, binuhusan ng tubig ang aking ulo. Ricardo, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi ko napigilang mapaluha. Sinundan ito ng kumpil. Ipinahid ang krisma sa aking noo. Parang apoy na hindi mainit, ngunit dumidikit sa kaluluwa. At sa unang pagkakataon, lumapit ako sa altar at tinanggap ang katawan ni Kristo. Hindi ako naging santo sa isang iglap. Ngunit sa sandaling iyon, para akong muling isinilang. Paglabas ko ng simbahan, tila mas maliwanag ang araw, mas malamig ang hangin, at mas magaan ang bawat hakbang. Sa bulsa ko, naroon pa rin ang rosaryo, hindi na parang estranghero sa akin. Ngayon, para na siyang anino. Palaging kasama. Palaging gabay. Pumunta tayo sa bahay, yaya ni Carmen. May handa kami. Simpleng salo-salo. Hindi na kailangan, sagot ko. Alam namin, singit ni Don Julin. Pero gusto naming ipagdiwang ang bagong anak ng ina. Hindi ko napigilan ang tawa. Ngayon, hindi na ako Pastor Ricardo. Ako'y Ricardo lang, isang anak, isang kapatid, isang bagong nilalang sa puso ng isang iglesyang matagal ko nang kinakatok, ngunit ngayoy kusa akong pinagbuksan. At sa unang gabi ng bagong buhay kong Katoliko, bago ako pumikit, ito lang ang nasambit ko. Salamat, Ina. Salamat sa pagtanggap. Ang unang paanyaya ay dumating 1 buwan matapos kong tanggapin ang mga sakramento. Isang sulat mula sa isang grupo ng mga laiko sa Puebla, narinig po namin ang inyong kwento mula kay Padre Miguel. Kung maaari po sana, nais naming marinig ito ng personal. Hindi ko inasahan. Hindi ko rin hinanap. Ngunit parang muling tinawag ang aking boses, hindi na upang magpaliwanag ng teorya, kundi upang magbahagi ng buhay. Sa kapilya ng maliit na komunidad, ako'y tumayo sa harap ng 50 katao. Walang pulpito, walang mikropono. Tanging isang mesa at isang ilaw mula sa kisem. Magandang gabi, simula ko, mahinahon. Ako po si Ricardo. Dating pastor. Ngayon ay isang anak ng ina. Hindi sila nagtanong agad. Hindi sila pumalakpak. Tahimik lang silang nakikinig at doon ko unang natutunang ang katahimikan ay minsan higit pa sa anumang palakpakan. Ito'y tanda ng panalangin. Ikinuwento ko ang lahat mula sa aking pagdating sa Villa de Guadalupe, sa una kong pagdududa, sa rosaryo sa gabi ng pagkalito, hanggang sa pagtanggap ko sa mga sakramento. Pagkatapos ng kwento, isang lalaking matanda ang lumapit sa akin. Ricardo, anya, ako'y dating pastor din.
At ngayon, iniisip kong baka ako na lang ang natira sa daan. Pero baka hindi pa huli ang lahat. Umiiyak siya. At sa sandaling iyon, alam kong ang kwento ko'y hindi akin lamang. Ito'y binhi para sa marami. Sinundan niyo ng panibagong imbitasyon sa Oaxaca, sa Guatemala, sa El Salvador. Bawat bayan, bawat lungsod, may kakaibang aura, may ilan na bukas agad, may iba na malamig ang pagtanggap. Ngunit saan man ako mapunta, bitbit ko lang ay isang rosaryo, isang kwento, at isang panalangin maging tulay ako, hindi hadlang. Sa isang seminaryo sa Lima, isang estudyante ang lumapit sa akin matapos ang seminar. Sir Ricardo, sabi niya, ako'y Katoliko pero lumaki sa pamilyang puno ng galit sa Katolisismo. Ngayon lang ako nakarinig ng taong tumawid pabalik. Pwede bang matutunan ko kung paano manalangin sa kanya? Ibinigay ko ang rosaryo ko. Simulan mo sa Aba Ginoong Maria. Hayaan mong siya ang magpakilala sa iyo. Dahil sa dami ng mga kwento, sinimulan kong magsulat. Hindi ako manunulat sa propesyon, pero bawat pahina ng libro ko ay punang laman, hindi ng teolohiya, kundi ng karanasan. Ang una kong aklat ay pinamagatang Hinawakan ng Ina. Isinulat ko ito sa isang notebook, tinipik ko sa isang luma kong laptop, at pinakopya sa lokal na palimbagan. Hindi ko akalaing ito'y kikilalanin sa labas ng bansa. Ang ikalawa kong libro, Ang Tulay Pabalik, ay naisalin sa 3 wika, Ingles, Portugis, at Quiche, isang lokal na wika sa Guatemala. Sa bawat bersyon, tiniyak kong buo ang laman, ito'y hindi kwento ng pagtakbo. Ito'y kwento ng pagbabalik. Sa bawat lugar, iba't ibang mukha ng pagtanggap, may mga madre na niyakap ako ng buong luha, may mga kabataang lalapit, sabik matutong manalangin gamit ang rosaryo, may mga dating protestanteng leader na tahimik na upo sa likod, walang tanong, pero may hawak-hawak na buklet ng dasal sa dulo ng gabi. Ngunit hindi lahat ay pagtanggap. Sa Monterrey, isang lalaking dumalo sa pagtitipon ang tumayo habang nagsasalita ako. Hindi mo ba alam, sigaw niya, na niloloko ka ng simbahan? Na idolatriya pa rin ang tinatawag mong debosyon. Tumahimik ang buong bulwagan. Hindi ko siya sinagot agad. Sa halip, lumapit ako sa kanya, iniabot ang hawak kong rosaryo. Kaibigan, wika ko, hawakan mo ito. Hindi ito Diyos. Hindi ito kapalit ni Jesus. Isa lang itong paalala na may isang ina na nagmamahal at nagdadala sa akin pabalik sa anak. Hindi niya tinanggap. Lumabas siya ng kwarto. Ngunit sa labas, nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng pader, umiiyak. Hindi ko siya sinundan. Alam kong may usapang hindi ko kailangang marinig. Hayaan kong ang espiritu ang kumausap sa kanya. Sa aking mga paglalakbay, marami rin akong nakilalang pari at obispo. Isa sa kanila, si Monsenhor Aguilar, ay tumulong sa akin na bumuo ng maliit na inisyatiba, Maria, Ina ng Pagbabalik Loob. Layunin nito ay bumuo ng mga grupo ng panalangin para sa mga dating protestante na nagsisimula palang kilalanin ang Katolisismo. Hindi ito grupo ng paghimok, kundi grupo ng pakikinig. Sa bawat grupo, may isang layunin, hindi itulak ang sinuman sa simbahan, kundi akayin silang lumapit sa ina, sapagkat siya na ang bahalang dalhin sila sa anak. Dumating ang panahon na inimbitahan ako sa isang istasyon sa radyo. May segment na tinawag nilang Ikwento ng Pagbabalik. Sa unang airing, libo-libong nakinig. May mga nag-text, may tumawag, may nagpadala ng sulat. Isang mensahe ang tumatak sa akin. Hindi ko po alam kung totoo ang sinasabi niyong pagmamahal ni Maria. Pero kung may pag-asa pa para sa isang katulad kong naligaw, pakisabi sa kanya, handa akong subukan. Sumulat ako pabalik. Hindi mo kailangang maghanap pa. Sapagkat matagal ka nang hinahanap ng ina. Baka siya na mismo ang nagpapabasa sa iyo ng linyang ito. Sa aking huling biyahe bago bumalik sa Villa de Guadalupe, tumigil ako sa isang maliit na bayan sa Honduras. Doon, sa isang lumang bahay, may isang grupo ng dating mga leader ng simbahan na gustong magtanong. Hindi sila sigurado kung maniniwala. Hindi rin sigurado kung may tiwala sila sa Katolisismo. Pero naroon sila. At may hawak silang rosaryo. Ano ang masasabi mong pinakamalalim mong natutunan, Ricardo? Tanong ng isa. Tumingin ako sa kanila, at sa bawat isa, nakita ko ang sarili ko, ang dating ako, punang tanong, punang galit, punang paambang baka maling daan ang tinatahak. Na hindi ko kailangan ng lahat ng sagot para magsimulang magmahal, sagot ko. At na minsan, ang pinakamatibay na doktrina ay ang haplos ng ina sa oras ng ating pagkalito. Sa pagbalik ko sa villa, sinalubong ako nina Donna Carmen, Don Julin, at Padre Miguel.
Tumanda na sila ng kaunti, pero pareho pa rin ang init ng pagtanggap. Ang dami mong natamnan, Hijo, sabi ni Carmen. At marami pang bunga ang susunod. Hindi ako nagtanim mag-isa, sagot ko. Ang mga butil galing sa kanya. Ako lang ang kumatok sa lupa. At sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa harap ng maliit kong mesa, isinulat ko ang titulo ng susunod kong aklat. Ina ng pagbabalik, ang kwento ng isang dating pastor. Hindi ito kwento ng pagtatagumpay. Ito'y kwento ng katapatan. At ang mga pahina nito ay hindi para sa akin. Ito'y para sa mga anak na tinatawag, tinatanggap at binabalik sa tahanan isa-isa sa pamamagitan ng kamay ng ina. Muling bumalik ang paa ko sa lungsod ng aking pinagmulan, sa parehong kalye, parehong kanto, parehong simbahan kung saan halos 2 dekada akong nangaral ng salita. Maraming beses kong naisip kung ano ang mararamdaman ko sa pagbabalik. Takot? Hiya? Galit? Pero ngayon, habang nakatayo ako sa tapat ng pintuang kahoy ng gusaling dati kong tinatawag na iglesia, ang tanging nararamdaman ko ay kapayapaan. Hindi ako bumalik para mangumbinsi. Bumalik ako upang magpatotoo. Nang buksan ni Sister Ruth ang pinto, napatigil siya sa may hagdan. Tila sandaling hindi niya ako nakilala, mas payapa na ang mukha ko ngayon, siguro. Mas tahimik ang anyo. Ricardo, tanong niya, mahina, parang hindi sigurado. Magandang hapon, sagot ko. Pwede ba akong pumasok? Hindi siya sumagot agad. Pero binuksan niya ang pinto ng mas malaki at tumabi. Marami ang hindi makakaintindi sa gagawin mong ito, bulong niya habang magkasabay kaming naglakad papasok. Hindi ko inaasahan na lahat ay makaintindi, sabi ko. Pero marapat lang sigurong marinig nila ito mula sa akin mismo. Kinabukasan, pinayagan akong magsalita sa pagtitipon. Hindi sa gitna ng pulpito, kundi sa maliit na entabladong likod ng bulwagan. Marami ang dumalo. Ilan ay tumango lang. Ang iba'y halatang may distansya na sa kanilang mga mata. Ngunit may ilang nakaupo sa unahan, mata ay bukas, puso'y handang makinig. Marahil iniisip ninyo, simula ko, na ako'y naligaw. Na tinalikuran ko ang pananampalatayang itinuro ko sa inyo sa loob ng halos 20 taon. Ngunit ang totoo, hindi ako tumalikod. Ako'y bumalik sa isang panig ng pananampalatayang matagal ko lang hindi nakita. Tahimik ang buong lugar. Si Mara, tuloy ko, ay hindi ko sinasamba. Hindi ko siya ginawang Diyos. Ginawa ko siyang ina. Ina na nag-akay sa akin pabalik sa anak. At sa bawat dasal na kasama siya, mas nararamdaman kong lumalapit ako kay Kristo, hindi lumalayo. May umalis. 1, 2, 3. Hindi ko sila sinundan ng tingin. Hindi ako narito para pigilan ang sinuman. Ako'y narito para maghasik ng katotohanan at hayaan ang lupa ang magpasya kung handa na bang tumanggap ng binhi. Ngunit may mga nanatili. May ilang umiyak. At isang matandang lalaki ang tumayo sa dulo ng aking salaysay. Ricardo, Anya, ako'y isa sa mga unang nagturo sa'yo. Ngayon, ako ang natuturuan mo. Maari ba akong humingi ng kopya ng iyong aklat? Napangiti ako. Ibibigay ko po mismo, sagot ko. Pagkatapos ng pagtitipon, isa-isang lumapit ang ilan. Hindi para sumang-ayon o kumontra, kundi para makipagkamay. Para sabihin, salamat sa katapatan mo. At iyon lang ang kailangan ko. Sa pag-uwi ko sa Villa de Guadalupe, mas tahimik ang biyahe. Wala akong dala kundi ang lumang bag na may 2 libro, isang rosaryo, at ang kasulatang may petsa ng aking pagpasok sa simbahan. Pagkarating ko sa bahay, umakyat ako sa itaas kung saan naroon ang aking maliit na studio. May mesa, may ilaw, may imahe ng mahal na ina sa sulok, at isang krusifikso sa gitna ng dingding. Umupo ako. Binuksan ang journal. Kinuha ang panulat. At isinulat ang huling bahagi ng aking paglalakbay. Ako'y anak ng isang protestanteng tahanan. Ako'y naging pastor. Ako'y naging mangangaral. Ngunit sa dulo, ako'y tinawag hindi upang itakwil ang nakaraan, kundi upang buuin ito. At sa pagkakatagpong iyon, nariyan siya, ang ina, hindi upang agawin ang sentro, kundi upang akayin akong muli patungo roon. Ngayon, sa bawat rosaryong hawak ko, sa bawat misa na sinasalihan ko, at sa bawat kwentong binubuksan ko para sa iba, dala ko ang isang katotohanang walang sinuman ang makakakuha sa akin. Ako'y anak. Anak ng Diyos. Anak ng ina niya.
At walang sinuman, ni doktrina, ni takot, ni dating kaalaman, ang makakatanggal sa pagkakakilanlang iyon. Bumangon ako, lumapit sa imahe ni Mara, at sa harap ng kanyang maamong mukha, binigkas ko ang panalangin na dati para sa akin ay walang kabuluhan, ngunit ngayoy pumupuno sa akin ng lahat ng kabuluhan. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Sa huling salita ng dasal, may dumampot na hangin sa aking pisngi. Tahimik. Malambing. Ina. At sa wakas, alam ko na kung sino ako. Hindi lang dating pastor. Hindi lang manunulat. Hindi lang misyonero. Ako'y anak. Anak sa wakas. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.